Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 1326-13150. Heavenly Wolf Cave. Si Luyanji at ang Five Elements Beasts at ang iba pa ay hindi masyadong nag-isip, at lahat sila ay masaya na pinayuko ni Yang Yiyo ang Plum Blossom Fairy. Sa totoo lang, mula nang pumasok sila sa Taihuang, paulit-ulit silang sinusupil ng mga alon ng malalakas na lalaki, at hanggang sa makilala nila ang mga tao mula sa banal na lupain, ito ay masobra-sobra, naghahanap ng gulo kung saan-saan at minamaliit sila, na medyo naagrabyado rin. Sa sandaling ito, maaaring gawin ni Yang Yiyo ang Plum Blossom Fairy. Ang pinuno ng siyam na banal na lupain, ay yumuko, at si Luyanji at ang iba pa ay natural na masaya. Tanging sina Mu Changfeng at Xuan Yuanlingshi lamang ang nagkatinginan, na may pag-aalala sa kanilang mga mata. Ang Plum Blossom Fairy ay kumakatawan sa palasyo ng Tungsian, na siyang pinuno ng siyam na banal na lupain at pinakamahalaga sa mukha. Walang nakakaalam kung bakit iniyuko ng Plum Blossom Fairy ang kanyang ulo kay Yang Yiyo sa pagkakataong ito, ngunit dapat may dahilan. Alam ni Mu Changfeng at Xuan Yuanlingshi na may paraan ang Plum Blossom Fairy, at nakatadhana siyang hindi sumuko dahil nagawa niyang patayin ang dalawang nakababatang kapatid na babae gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa pagkakataong ito, sinaktan ni Yang Yiyo ang Plum Blossom Fairy. Mula sa kanyang mga salita kay Yang Yiyo, maririnig na siya ay pansamantalang nagtitiis at tiyak na maghihiganti. Nang makita si Yang Yiyo at ang iba pa na tumatawa, hindi napigilan ni Mu Changfeng na sabihin, "Guro, ang Plum Blossom Fairy ay hindi isang simpleng tao para maging isang engkanto sa Tungsian Palace, siya ay itinuturing na elite sa mga elite." Bagamat lubhang nakakadismaya na sabihin ang mga ganoong salita kapag masaya si Yang Yiyo, sinabi pa rin ito ni Mu Changfeng. Hindi naman nagalit si Yang Yiyo. Sa halip, tuwang-tuwa siya at sinabing, "Oo, tama ka, dapat kang mag-ingat sa Plum Blossom Fairy ngunit dahil naglakas loob akong guluhin siya, hindi ako matatakot sa kanya, maghiwalay tayo sa hinaharap." Guro, wala akong ibang ibig sabihin kundi. Nabalisa si Mu Changfeng nang marinig niya na gustong makipaghiwalay ni Yang Yiyo. Akala niya ay nag-o-overthink si Yang Yiyo at natatakot siyang madamay. Ikinaway ni Yang Yiyan ang kanyang kamay at ngumiti, "Changfeng, hindi mo na kailangang mag-isip ng husto. Una sa lahat, masasabi ko sa iyo ng malinaw na tiyak na ako ang nakababatang kapatid ni Yun Changsheng, ang banal na Panginoon ng iyong Changsheng Palace, at ito ang tunay, kaya hindi mo kailangang mag-isip ng labis, at wala akong anumang karagdagang intensyon. Sa pagkakataong ito sa palasyo, ikaw at ang mga disipulo ng Changsheng Palace at ang mga disipulo ng Xuanyuan Dynasty ay nakatulong ng malaki sa akin, at para sa kapakanan ng ilan sa aking mga nahulog na disipulo, utang na loob ko sa inyong lahat. At ang katotohanan ngayon ay nakipaghiwalay na ako sa Tungsian Palace. Nararamdaman ko rin na hindi madaling tao ang Plum Blossom Fairy, kaya mas mabuting maghiwalay na tayo. Huwag mag-alala, hindi ako walang paraan. Kung gusto niya akong harapin, hindi ganoon kadali. Pero ayoko na talagang makakita pa ng casualty sa mga alagad ng dalawang pamilya mo. Kung pupunta akong mag-isa, mas maliit akong target. Simula ngayon, magkahiwalay na tayo ng landas. Ako lang ang hindi makakasama. Naniniwala ako na hindi ka sinasadya ng Plum Blossom Fairy. Naisip ni Yang Yiyo dahil ayaw niyang iduwit ang mga disipulo ng Changsheng Palace at Xuanyuan Dynasty. Kapaki-pakinabang din para sa kanya ang kumilos ng mag-isa. Pagkatapos magpaliwanag, nakita ni Mu Changfeng na nakapagdesisyon na si Yang Yiyo, kaya hindi na siya nagpumilit. Pagkatapos batiin si Yang Yiyo, pinangunahan nila ni Xuan Yuanlingshi ang mga tao sa teleportation altar at pumasok sa susunod na palasyo. "Guro, ano ang dapat nating gawin?" tanong ng Five Elements Beast. Nagmuni-muni sandali si Yang Yiyan at nagsabi, "Ang 7-star Heavenly Demon Palace ay nagiging mas mapanganib habang tayo ay sumusulong." Habang nagsasalita, si Yang Yiyan ay naglabas ng 8 mga demonyong bulaklak na may ulo ng tigre at nagbigay ng 2 kay Luyanji, ang Five Elements Beast, at Daor. Tanging mga walang kamatayang bato lamang ang hindi magagamit para sa gayong mga kayamanan. Ang natitirang 2 Yang Yiyan ay inilagay sa Chenkun Space at nagpadala ng voice message kay Sister Mei. Ang lahat ay nagambag sa paglalakbay na ito sa Heavenly Demon Palace at nararapat ng gantimpala. Siyempre, mayroon ding Berdeng Toro sa Chenkun Pot Space, ngunit ang Berdeng Toro ay maihahambing sa antas ng Mahayana. Alam ni Yang Yiyan na ang 1 o 2 demonyong bulaklak na may ulo ng tigre ay hindi makakatulong sa Berdeng Toro, kaya hindi niya ito ibinigay sa Berdeng Toro. Kung tungkol sa kanyang sarili, wala siyang itinago. Sa pagkakataong ito, hinigop niya ang isang buong sinaunang puno ng ubas at isang bulaklak ng demonyo na may ulo ng tigre, na direktang nagdulot ng tunay na chi sa kanyang katawan na umabot sa atomized na estado. Naniniwala si Yang Yiyo na hanggat umalis siya sa Taihuang, tiyak na matagumpay niyang malalampasan ang malaking makalangit na kapigatian. Para sa
Sa panahon ngayon, sapat na ang totoong chi na naabsorb niya. Siyempre, kung susundin niya ang utos ng matanda, kailangan niyang ipagpatuloy ang pagsipsip nito. Ngayon ito ay ang tunay na chi sa atomized na estado, at maaari niyang higit pang gawin ang tunay na chi sa atomized na estado na maabot ang likidong estado. Sa oras na iyon, ang kanyang mga pagkakataon. Ang paglabas upang makaligtas sa malaking makalangit na kapigatian ay madaragdagan. Siyempre, mas madaling sabihin kaysa gawin ang totoong chi mula sa atomized tungo sa likidong estado, ngunit mangangailangan ito ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa. Nang malaman ito, naunawaan ni Yang Yiyu na kahit lunukan at pinuhin niya ang lahat ng 8 demonyong bulaklak na may ulo ng tigre, hindi niya mapapabuti ng gusto ang kanyang tunay na chi. Sa halip na gawin ito, mas mabuting hayaan na si Lu Yanji at ang 5 Elements Beast na masipsip ang mga ito, na maaari ring mapabuti ang kabuuang lakas. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang lakas ay limitado kapag siya ay nag-iisa sa palasyo. Ang pagpapabuti ng pangkalahatang lakas ng lahat ay ang pinakamahusay na resulta, at maaari rin itong harapin ang puot ng Plum Blossom Fairy sa hinaharap. Pagkaraan ng 10 araw, si Lu Yanji, ang 5 Elements Beast, at si Daoer ay sunod-sunod na pinadalisay ang kapangyarihan ng demonyong bulaklak na ulo ng tigre. Sinabi ni Lu Yanji na ang totoong chi sa kanyang katawan ay malapit sa pagiging perpekto. Sinabi sa kanya ni Yang Yiyu na maaari niyang ipagpatuloy ang pagsipsip nito sa ibang pagkakataon, at patuloy na i-compress ang tunay na chi upang gawin itong atomized, na magpapataas ng pagkakataong malampasan ang kapigatian. Matapos pinuhin ng 5 Elements Beast ang kapangyarihan ng demonyong bulaklak na may ulo ng tigre, ang paglilinang nito ay umabot sa rurok ng huling yugto ng pagtagumpayan ng kapigatian, at isang hakbang na lang ang layo mula sa dakilang kasakdalan, na napakahusay din. Pagkatapos ng lahat, kung ito ay isang tao o isang halimaw, sa huli ang paglilinang, mas malaki ang pagpapabuti sa lakas at paglilinang. Si Daoer ang pinakamabilis na sumipsip at lumamon sa demonyong bulaklak na ulo ng tigre, at tumagal lamang ito ng isang araw. Gayunpaman, matapos itong masipsip ni Daoer, hindi naramdaman ni Yang Yiyu ang anumang malalaking pagbabago sa Daoer, ngunit ang buhok ni Daoer ay nagmukhang mas ginintuang at makinis. Alam na si Daoer ay binigyan ng dugo ng isang prehistoric alien species at hindi matingnan ng may sentido komun, walang pakialam si Yang Yiyu. Anyway, ang paglaki ni Daoer ay tila laging lumaki ng hindi sinasadya. Si Daoer ay ganap na nagpakita ng kanyang talento sa paglalakbay na ito sa palasyo. Ang kakayahang kumagat sa braso ng isang mahusay na monghe na perpekto at pumatay ng isang master tulad ni Shenbai ay sapat na upang ipakita ang lakas ni Daoer. Sa katunayan, alam ni Yang Yiyu na si Daoer ang dapat ang pinakamakapangyarihan sa kanilang grupo, ngunit madalas siyang nalilito sa cute na hitsura ni Daoer. Sa madaling salita, napakasaya ni Yang Yiyan na mapagbuti ang lakas ng kanyang mga kamag-anak, kaibigan, at espiritong hayop. Para sa kanya, ito ay katumbas ng pagpapabuti ng kanyang sariling lakas. Mas alam ni Yang Yiyan kaysa sinuman ang kahalagahan ng isang pangkat sa isang lihim at mapanganib na lugar. Sa kanila, tanging si Daxianshi lang ang medyo matamlay at hindi bumuti, ngunit wala siyang magagawa. Si Daxianshi ay isang kakaibang bato mula sa langit at lupa. Upang mapabuti, kailangan niyang kainin ang mga kayamanan tulad ng mga metal sa langit at lupa. Sa ngayon, hindi pa nakatagpo ni Yang Yiyan ang gayong mga kayamanan. Bilang tugon dito, partikular na inutusan ni Yang Yiyan si Daoer, Xiangxiang, bigyang pansin ang mga metal na kailangan ng Daxianshi. Squeak, tumili si Daoer para ipakita na alam niya. Ang pagpayag sa Daoer na maghanap ng mga kayamanan ay natural na doble ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Sa katunayan, matagal nang kinikilala ng lahat si Daxianshi, dahil si Daxianshi ay gumawa ng maraming pagsisikap mula sa simula. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakabawi ang mga bitik sa katawan ni Daxianshi. Dahil ilang beses na siyang lumaban sa kalaban kaya napakabagal ng kanyang kakayahan sa pagbawi sa sarili. Kung may mga metal na kayamanan ng langit at lupa, mabilis na makakabawi si Daxianshi at maaari ring magbago. Ngayon si Daxianshi ay natatakpan ng mga bitik sa buong katawan at hindi na makapag-transform. Salamat, Master. Si Daxianshi, na medyo nanlumo noong una, ay labis na naantig matapos marinig ang mga espesyal na tagubilin ni Yang Yiyu. Kahit na siya ay isang bato, siya rin ay isang bato na may kaluluwa, katapatan at pagmamahal. Mula sa panahon na hiniling ni Lu Haitang sa kanya na sundan si Yang Yiyu, hanggang sa oras na nakilala niya si Yang Yiyu, hanggang sa oras na nakita niya ang potensyal na paglago ni Yang Yiyu, alam din ni Daxianshi na si Yang Yiyu ay kwalipikadong maging kanyang Panginoon. Okay, oras na para umalis tayo. Ang susunod na palasyo ay malamang na maging mas mapanganib ang lahat. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyu, tumungo siya sa teleportation altar.
Susunod, papasok sila sa ika-4 na palasyo, ang palasyo ng Heavenly Wolf Demon King ng Tianquan Star. Pagkatapos lumitaw sa altar, tiningnan ni Daxianshi ang mga nilalaman na nakatala sa batong tapyas ng altar. Talaga, ito ay hindi naiiba sa mga nakaraang palasyo. Ang kanilang layunin ay Tianyao Mountain, kung saan mayroong Heavenly Wolf Cave. Pagkapasok, ito ang pasukan sa susunod na palasyo. Kabanata 1327 ang Nine-Tailed Demon's Nine-Tails Garden. Ang 7-star Heavenly Demon Palace, sa ibabaw, mayroong 7 palasyo. Ayon sa salaysay ni Mu Changfeng, ilang beses nang pumasok ang 9 na banal na lugar, ngunit sa katunayan, naglakad lamang sila patungo sa ika-6 na palasyo. Sa pagkakataong ito, dumiretso sila sa ika-7 palasyo. Kung tutusin, nalakad na nila ang 6 na palasyo at medyo may karanasan pa. Bukod dito, sa mga nakaraang pakikipagsapalaran, ang mga pangunahing panganib sa 6 na palasyo ay karaniwang inalis ng 9 na mga banal na lugar. Ngayon ay hindi na mahirap para sa mga tao ng 9 na mga banal na lugar na maglakad sa 6 na palasyo sa isang hininga. Ang kahirapan ay nasa huling ika-7 palasyo. Dahil hindi pa sila nakapunta sa ika-7 palasyo, at kung dadaan sila sa ika-7 palasyo, makukuha nila ang kayamanan ng Panginoon ng Langit na demonyo. Bagamat walang nakakaalam kung ano ang kayamanan na iniwan ng Panginoon ng Heavenly Demon, hindi ito dapat maging simple. Nais ng lahat na makuha ang kayamanan na iniwan ng Panginoon ng Langit na demonyo. Kasama si Yang Yiyo. Matapos makapasok sa Heavenly Wolf Palace sa pagkakataong ito, walang nakitang tao si Yang Yiyo. 10 araw na ang lumipas, at tila kahit si Mu Changfeng at ang iba pa ay nakalayo na. Gayunpaman, walang pakialam si Yang Yiyan. Para sa kanya, marami na siyang natamo mula noong pumasok siya sa Taiwan. Natural na naunawaan niya ang prinsipyo ng sobra. Ang mga pagkakataon ay kadalasang nakadepende sa swerte. Kaya pinangunahan niya si Luyanji at ang 5 Elements Beasts pasulong, na pinupuntirya ang Tianlang Cave Mansion sa Tianlang Mountain. Da Xianxie. Alam niya ang mga nilalaman na nakatala sa tabletang bato ng altar, at sinabi niya kay Yang Yiyan ang tungkol dito. Ayon kay Da Xianxie, ang panganib sa Tianlang Heavenly Demon King ay ang Wolfpack Monster Beast sa Tianlang Mountain. Upang makapasok sa kuwebo ng Tianlang, kailangan mong malampasan ang pag-atake ng Wolfpack. Basta makalusot ka, ligtas kang makapasok sa Tianlang Cave. Speaking of it, hindi naman masyadong delikado itong Tianlang Palace. Hanggat mayroon kang sapat na lakas, maaari kang makalusot. Gayunpaman, hiniling pa rin ni Yang Yiyan sa lahat na maging mapagbantay. Ang Wolfpack ay ang lahi ng halimaw na marunong makipaglaban bilang isang koponan. Maaaring hindi ganoon kataas ang individual na labanan, ngunit tiyak na hindi magiging simple ang pag-atake ng grupo. Makalipas ang isang araw, dumating si Yang Yiyan at ang kanyang mga kasama sa paanan ng bundok Tianlang. Ang buong bundok ng Tianlang ay mahigit 100 talampakan ang taas. Kung ikukumpara sa mga taluktok na nakatagpo sa mga nakaraang palasyo, ito ay hindi masyadong malaki, ngunit hindi maliit. Noong nasa paanan siya ng bundok, nakita ni Yang Yiyan ang hubad na bundok ng Tianlang, at kung minsan ay may mga bughaw na lobo na kasing laki ng mga guya na kumikislap paminsan-minsan. Woo! Isang sigaw ng lobo na parang umiiyak ang tunog. Woo woo woo! Pagkatapos, parang chain reaction, may tuloy-tuloy na pag-ungol ng lobo na nakapalibot sa buong bundok ng Tianlang. Sa pakikinig nito, hindi maiwasan ng mga tao na makaramdam ng bar sa kanilang mga puso. Ang ganitong mga tawag ay nakakaapekto sa estado ng pag-iisip. Pagkatapos huminga ng malalim, iwinagayway ni Yang Yiyan ang kanyang kamay at sinabi, aakyat tayo sa bundok, mananatili si Xiaowo, at ako ang mangguna kay Yanji, manatili ka sa gitna at maghanap ng pagkakataon na gumamit ng lason, ikaw at si Xiaowo ay magpoprotekta kay Yanji. Oo, Master. Okay, Kuya Yang. Tumili. Isa-isa silang sumagot. Hindi ginamit ni Yang Yiyan ang Dragon Slaying Sword, at hindi rin siya naging isang Dharma Body. Ang 12 kataas-taasang mahiwagang rune ay kumislap sa kanyang mga kamay, nag-iimbak ng lakas at handang umatake anumang oras. Ang pagpapatakbo ng mga rune ng 12 kataas-taasang banal na kapangyarihan ay hindi kinakailangang nangangailangan ng operasyon ng Dharmakaya Body. Ang mga rune ay maaaring damaloy kahit saan sa katawan, na nagdaragdag ng malakas na kapangyarihan ng magic upang labanan at pumatay. Siyempre, ang kapangyarihan ng Dharmakaya Body ay magiging mas malakas pagkatapos na ito ay gumana, ngunit alam ni Yang Yiyan na kung ang Dharmakaya Body ay lilito, ang target ay magiging masyadong malaki at ito ay hindi angkop para sa labanan ng pangkat. Nais din niyang putalasin si Luyanji at ang 5 Elements Beasts, kung hindi ay hindi magkakaroon ng overflow para sa kanilang paglaki sa hinaharap. Ito ay isang mahusay na defensive formation upang ayusin ito sa oras na ito,
at ito rin ay mabuti para sa lahat na makipagtulungan sa bawat isa. Ang buong bundok Tianlang ay isang kulay abong batong bundok na karaniwang walang halaman. Ngunit pagkatapos nilang umakyat ng mahigit 100 metro sa itaas ng bundok ng Tianlang, sa wakas ay naglunsad ng pag-atake ang asul na lobo na hindi nakapagpigil. Woo! Sa mahabang alulong ng lobo, isang asul na lobo na kasing laki ng guya ang tumalon mula sa gilid ni Yang Yian. Nakita ni Yang Yian na ang asul na lobo ay may matatalas na kuko sa mga paa nito, at ang mahahabang pangil sa itaas at ibabang bahagi ng nakabukang dagwang bibig ay napakatalam, na nakakatakot tingnan. Gayunpaman, handa na si Yang Yian. Nang tumalon ang asul na lobo, malamig siyang sumangot at humakbang pasulong. Tumalikod siya at sinuntok ang asul na lobo sa tiyan. Bang, basag! Woo! Ang tama ay gumawa ng mapurol na tunog at ang mga buto ay nabali. Pagkatapos ay sumigaw ang asul na lobo, at nagkalat ang dugo sa buong kalangitan sa hangin. Sinuntok ito ni Yang Yian at lumipad ito ng 12-dosenang metro at nawala. Ginawa ito sa isa lang. Sa kanyang pangunawa, nadama niya na ang asul na lobo na ito ay nasa unang yugto pa lamang ng kapigatian. Kahit na siya ay nasa unang yugto din ng kapigatian, ang kanyang kaluluwa ay malakas, at ang kanyang panloob na chi ay nakompress at atomized. Ang kanyang lakas ay malayo sa unang yugto ng kapigatian. Maging ang mga alagad ng banal na lupain na umabot sa dakilang kasakdalan ng kapigatian ay hindi napigilan ang espada sa kanyang kamay. Ano pa, halimaw na lobo. Madali niyang nasuntok ang isang asul na lobo na halimaw. Sa oras na ito, narinig ang mga dagandong, at ang mga asul na figure ay lumipad mula sa lahat ng direksyon. Woo! Ang mga dagandong na nagparamdam sa mga tao na nakabara sa kanilang mga puso ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Nakatingin sa mga berdeng lobo na nagmumula sa lahat ng direksyon, sinabi ni Yang Yiu sa malalim na boses, patayin. Ang 5 elementong hayop ay umungal at lumaki. Kumikislap ang katawan nito na may 5 kulay na liwanag. Umungol ito at tumalon. Tumalsik ang dugo kung saan-saan, sinabayan ng panaghoy ng asul na lobo. Sumayaw si Lu Yanji gamit ang kanyang mga kamay. Ang malasno na laso ng kalamidad ay naging mga bulaklak ng lotus, na isa-isang kumalat. Ang bawat bulaklak ng lotus ay nakatutok sa isang asul na lobo. Ang asul na lobo ay sumigaw at naging isang pool ng nana at dugo. Nakikita ni Yang Yian na ang paggamit ni Lu Yanji ng lason ng kalamidad ay naging mas dalisay, at habang ang kanyang paglilinang ay bumuti, ang kanyang likas na lason ng kalamidad ay naging mas malakas. Nasa unahan siya para lumaban, at ang 5 elementong hayop ay nasa likuran upang sugpuin ang porma sayon. Si Lu Yanji ay nasa gitna, kaya hindi niya kailangang mag-alala na atakihin siya ng asul na lobo. Nakatuon siya sa paggamit ng lason. Ang lason ng kalamidad na namumulaklak sa buong kalangitan ay naging mga bulaklak ng lotus at kumalat. Sa isang iglap, lahat ng asul na lobo sa loob ng 100 metro ay nalason hanggang sa mamatay at naging mga pool ng dugo. Biglang tumahimik ang buong mundo. Ang asul na lobo sa di kalayuan ay humagulgol at sumigaw, at hindi na nang ahas na salakayin sila. Isa-isa silang tumakas. Bagamat ito ay isang mabangis na hayop, alam din ito kung paano maging makapangyarihan. Ang calamity poison ni Lu Yanji ang pinakamakapangyarihan, at ang asul na lobo ay nagulat. Maging si Yang Yian ay nabigla. Palihim niyang naisip, hindi ko talaga alam kung anong uri ng pag-iral si Yanji sa hinaharap. Sa madaling salita, ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Pagkamulat niya ay dumiretso sila sa bundok. Wala nang mga asul na lobo na umaatake sa daan. Napakaraming asul na lobo sa malayo na hindi sila nang ahas na lumapit, at higit sa lahat ay umuungal ng ilang beses. Hindi nagtagal ay nakita ni Yang Yian ang Heavenly Wolf Cave at pumasok siya. Makalipas ang 1 oras, nakita niya ang altar sa kuweba. Hindi sila nakatagpo ng anumang panganib sa kuweba sa daan. May isang batong estatwa ng Heavenly Wolf sa altar sa kuweba, ngunit ito ay sira at mukhang matagal nang nawasak. Ang rebeltong batong ito ng Heavenly Wolf ay dapat ang tagapag-alaga ng altar, ngunit ngayon ay nawasak na ito. Ito ay mabuti. Iniligtas ni Yang Yian ang gulo at direktang dinala si Lu Yanji at ang 5 Elements Beast sa hanay ng pagtuturo ng altar at pumasok sa susunod na palasyo. Sa pakikipagsapalaran sa palasyo, sina Yang Yian at ang 5 Elements Beast, Lu Yanji, Daor, at Daxianshi ay nagtulungan sa isa't isa upang dumaan sa 2 palasyo ng Lightning Leopard Heavenly Demon King ng Yuheng Star at ng Black Turtle Heavenly Demon King ng Kaiyang Star. Sa 2 palasyong ito, walang mga panganib, at ang pangunahing bundok ay itinuturing na makinis, dahil pagkatapos ng lahat, ang Tongxian Palace, ang Ghost City, ang Daoxiang Holy Land, at ang 5 banal na lupain ng Muchangfeng at Xuanyuan Lingxi ay dumaan na.
Para kay Yang Yian, kahit na may mas kaunting mga pagkakataon upang makakuha ng mga likas na kayamanan, ito ay hindi rin nakakagulo, kaya ito ay mabuti pa rin. Nang tumayo sila sa altar ng Black Turtle Heavenly Demon King Palace ng ika-6 na palasyo, ang Kayang Star, sa susunod na sandali ay dumating sila sa ika-7 palasyo, ang Nine-Tailed Heavenly Demon King Palace ng Yaoguang Star sa pamamagitan ng Teleportation Altar. Ito rin ang huling palasyo sa 7 bituin, at ang tanging palasyong hindi nadaanan ng mga tao mula sa 9 na banal na lupain. Ito ay binabantayan ng Nine-Tailed Heavenly Demon King. Sinasabing basta dumaan ka sa huling palasyo ng Nine-Tailed Heavenly Demon King, makukuha mo ang yaman na iniwan ng Lord of the Heavenly Demon. Matapos ma-teleport si Yang Yian at ang kanyang mga kasama, nakakita sila ng mundo ng yelo at nyebe. Nakatayo pa rin sila sa isang altar square. Sa pagtingin sa paligid, nakita nila ang malalaking parang plum na mga snowflake na bumabagsak. Ang pilak na ilaw ay walang katapusan. Sa di kalayuan, malabong makikita ang isang bundok na nababalutan ng nyebe. Nang hindi nagtatanong, maaaring hulaan ni Yang Yian na ang bundok na nababalutan ng nyebe ay dapat ang palasyo ng Nine-Tailed Heavenly Demon. Shito, tingnan natin kung ano ang naka-record sa steel. Hiniling ni Yang Yian kay Daxianshi na basahin ang mga record ng steel sa gilid ng altar. Pamilyar na si Daxianshi dito. Sa tuwing darating siya sa isang altar, hinahayaan siya ni Yang Yian na basahin ang nilalaman ng mga record ng steel. Ang bawat lugar ay magkakaroon ng pagpapakilala sa palasyo na nakatala sa estelo. Sinabi ni Daxianshi, sinabi ng Master Steel na ang palasyo ng Nine-Tailed Heavenly Demon King ay nasa tuktok ng Snow Mountain. Ang Heavenly Demon na nagbabantay sa palasyo sa Nine-Tailed Heavenly Demon Palace hindi talaga madaling pumasok sa Nine-Tailed Heavenly Demon Hall. Pumasok sa bulwagan, dapat kang dumaan sa siyam na buntot ng Nine-Tailed Heavenly Demon King. Itinala ng Steel na may mga bagay na iniwan ng Lord of Heavenly Demon sa bulwagan, na siyang pinakadakilang kayamanan sa mundo. Wala nang iba. Wala, yun lang. Tanong ni Yang Yiyo. Wala, itong mga nilalaman lang. Sagot ni Daxianshi. Hindi napigilan ni Yang Yiyo na sumimangot. Ang napakalamig na hangin sa bundok ng nyebe at ang hangin ng langit at lupa ay hindi isang malaking bagay. Ang palasyo sa tuktok ng Snow Mountain ay binabantayan ng siyam na buntot na iniwan ng Nine-Tailed Heavenly Demon King. Ito ay hindi pangkaraniwan. Hindi banggitin na ang Nine-Tailed Sky Demon King ay isang Sky Demon level na pag-iral. Ayon sa nakaraang talaan ng 8th level Sky Demon ng Golden Winged Sky Demon, ang Nine-Tailed Sky Demon King ay maaaring magkaroon ng siyam na buntot, na dapat ay isang perpektong Nine-Tailed na pag-iral. Sa lahat ng posibilidad, ito ang pinakamataas na pag-iral ng ika-siyam na antas ng Sky Demon. Ang Nine-Tailed Tails ay nanatili upang bantayan ang palasyo, na itinuturing na katawan. Anong antas ang maaaring maging siyam na buntot ng Nine-Tailed Sky Demon King? Ano ang magiging anyo nila? Naging siyam ba silang magic tools? O naging 9 fox spirits ba sila? O ang siyam na buntot ay nagsasanay sa kanilang sarili? Walang pahiwatig, na talagang mailap. Ngunit sa kabilang banda, may ilang interes din si Yang Yiyo sa huling palasyong ito. Sa paglalakad mula sa harapan, ang 6 na palasyo ay karaniwang binabantayan ng mga estatwa ng bato o katulad na mga nilalang. Ang ika-7 palasyo lamang, ang palasyo ng Nine-Tailed Sky Demon King ng Yaoguang Star, ang binabantayan ng siyam na buntot ng Nine-Tailed Sky Demon King. Ang buntot ng katawan ng ika-siyam na antas ng Sky Demon ay dapat na pambihira. Ito ay ginamit upang bantayan ang huling palasyo, at ito rin ay nagpapahiwatig na mayroong isang kayamanan na maiiwan ng Panginoon ng Langit na demonyo, na talagang isang malaking tukso. Ang mga tao mula sa siyam na banal na lugar ay darating kada 1,000 taon, at gaano man karaming mga disipulo ang namatay, sila ay magpapatuloy at pumutok sa sunod-sunod na palasyo. Kahit si Yang Yian ay naiintindihan na ngayon, baka yumukod sa kanya ang Plum Blossom Fairy alang-alang sa huling palasyong ito. At maaaring hindi alam ng iba kung ano ang tunay na Lord of the Heavenly Demon Palace, pero alam niya. Dahil alam ng matanda ang tungkol sa lugar na ito, ayon sa matanda, ang Panginoon ng Heavenly Demon ay ang Kilin Beast. Ang tunay na ulo ng mga sinaunang hayop kilin. Kaya't si Yang Yian ay puno ng pananabik para sa palasyong ito. Pero siya. Alam din na ang huling palasyong ito ay hindi nasira kahit ilang beses na ang mga tao sa siyam na banal na lugar, o sa madaling salita, hindi pa naaakyat ang bundok ng nyebe, na nagpakita na ito ay napakahirap. Sinabi sa kanya ni Mu Changfeng ang tungkol dito. Sila, ang siyam na banal na lugar, ay nagsama-sama upang makapasok sa Nine-Tailed Heavenly Demon Palace sa tuktok ng Snow Mountain ng ilang beses, ngunit hindi pa sila nakarating sa tuktok. Ang panganib ay dapat na nasa unahan, ngunit kadalasan ang malalaking panganib ay may kasamang magagandang pagkakataon. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Yang Yiyu kay Luyanji, tayo na sa palagay ko ang mga tao mula sa mga pangunahing banal na lugar ay hindi pa nakakaakyat sa bundok ng nyebe kapag nakarating na tayo dito, ang ating panimulang punto ay nakasalalay sa ating kapalaran.
Kabanata 1328 dumating na ang pagkakataong makuha ang Immortal Stone. Sa daan patungo sa bundok ng Niebe, nang si Yang Yiyu at ang kanyang grupo ay lumakad ng halos 10 milya, ang malamig na hangin at mabigat na niebe ay umabot sa punto kung saan kailangan nilang gamitin ang kanilang tunay na lakas upang labanan. Mahigit 10 milya lamang iyon, at tila malayo pa ang mararating nito sa bundok ng Niebe. Napakalakas ng hamog na nagyelo sa simula, kaya may isip mo kung gaano kasama ang magiging kapaligiran pagkatapos umakyat sa bundok ng Niebe. Ayon sa Immortal Stone, mayroong malamig na hangin sa Snow Mountain na maaaring mag-freeze sa katawan ng King Kong hanggang sa mamatay, at ang masamang hangin ng Tiangang ay kasing talas ng kutsilyo kapag pumutok ito. Bagamat hindi alam ni Yang Yiyu kung ang katawan ng King Kong na tinutukoy dito ay kapareho ng pisikal na King Kong na ginawa niya noon, naisip niyang tiyak na hindi ito magiging ganoon ka-simple. Hindi maiwasan ng kanyang puso na maging medyo marangal. Hindi niya maiwasang sabihin kay Lu Yanji at sa iba pa na maging masigla. Ngayon ito na ang huling palasyo ng grupo, at hindi maaaring magkamali. Huwag hayaang may magkamali sa dulo at tumaob sa kanal. Makalipas ang 7 araw, sa wakas ay dumating si Yang Yiyu at ang kanyang grupo sa paanan ng bundok na nababalutan ng niebe. Sa pagtingin sa matayog na bundok na nababalutan ng niebe, ang kalangitan ay puno ng mga snowflake, na may kakaibang kagandahan. Pagdating dito, napakatahimik ng buong mundo. Ang ganitong uri ng katahimikan ay sa kahulugan, ngunit ang kapaligiran ay kabaligtaran. May umaalong na hangin, parang angal ng mga multo at lobo, na nagpataranta sa mga tao. Lalo pa, naging mas maingat si Yang Yiyu. Sa pagtingala, hindi mo makikita kung gaano kataas ang buong bundok na nababalutan ng niebe. Hinaranggan din ng malagos na mga snowflake ang iyong paningin, at wala kang makikitang anuman 10 metro ang layo. Aakyat tayo sa bundok, ingat kayong lahat. Sabi ni Yang Yiyu at nanguna sa pag-akyat sa bundok. Napakakapal ng niebe, ngunit hindi nito napigilan ang mga monghe. Ang tunay na enerhiya ay tumatakbo sa kanyang mga paa, at ang pagtapak sa niebe ng hindi nag-iiwan ng bakas ay parang pag-inom ng malamig na tubig. Walang makikita sa makapal na niebe. May malamig na hangin at mabigat na niebe, minsan matalim at minsan mapurol na pagsipol. Ang malupit na kapaligiran ay naging mas matindi dito. Sina Yang Yiyu, Lu Yanji at iba pa ay pawang nagniningning, nagpapatakbo ng kanilang tunay na enerhiya sa sukdulan. Ang malamig na hangin ay tila umabot na sa tuktok nito sa bundok na nalalatagan ng niebe. Kung hindi mo ginamit ang iyong tunay na enerhiya, malamang na ma-freeze ka sa isang ice sculpture. Ito ay simula pa lamang. Kung mas mataas ka, mas malamig ang hangin. Sa kabutihang palad, sa ngayon, lahat ay maaaring labanan ito. Ang buong Snowy Mountain ay hindi isang vertical peak tulad ng Sky Eagle Mountain. Ito ay medyo patag at may spiral na hagdanan. Ang kakaiba ay walang ni isang snowflake sa buong hagdanan. Mukhang napakalinis, puro jade steps. Parang spell ang ginawa. Kitang-kita na may makapal na niebe sa buong bundok, ngunit pagkatapos bumagsak, ito ay nawawala sa puting jade steps, nang walang ni isang snowflake na nananatili. Nahulaan ni Yang Yiyu na dapat mayroong ilang ipinagbabawal na pamamaraan. Wala siyang makitang mali at nagpatuloy sa pagsulong. Pagkatapos umakyat ng 1,000 metro, nanlaki ang mga mata ni Yang Yiyu, ngunit may nakita siyang tao sa kanyang paningin. Pagtingin ng mabuti, may tao pa sa unahan. 1, 2, 3. Parang maraming figure sa daan. Isa-isa silang tumalikod sa kanila, sa poster ng pag-akyat. Nakakalat sa buong white jade steps. Nagulat si Yang Yiyan sa unang tingin, ngunit nang tumingin siya muli, nakahinga siya ng maluwag, ngunit mas kakaiba ang pakiramdam nito. Siya, ilang hakbang pasulong at lumapit sa unang tao. Nakahinga ng maluwag si Yang Yiyan. Katulad nga ng iniisip niya, patay na silang lahat. At sila ay mga eskultura ng yelo, na nagyelo sa mga eskultura ng yelo. Malinaw na nakikita ng transparent na ice layer na ang unang ice sculpture ay isang disipulo ng Shenfu Lingzang na may suot na damit. Sa oras na ito, nagulat si Yang Yiyan. Ang mga tao ng Shenfu Lingzang ay pinatay niya, si Lu Yanji, at ang Five Elements Beast. Tanging si Shen Bai lamang ang pumasok sa palasyo, ngunit siya ay pinagpira-piraso ni Daor. Malinaw, ang mga disipulo ng Shenfu Lingzang na na-freeze sa mga ice sculpture sa harap niya ay hindi ang mga dumating sa alon na ito. Kaya dapat ay ang mga disipulo ng Shenfu Lingzang ang pumasok noon. Sinabi rin ni Mu Changfeng na maraming tao mula sa kanilang siyam na mga banal na lugar ang nakapasok noon, ngunit marami rin silang nawala sa palasyo ng Tianyao. Ngayon sa tingin ko iyon ang kaso. Ang mga ice sculpture na nakakalat sa white jade steps sa harap ay pawang mga tao mula sa siyam na banal na lugar noon. Ang kanilang mga ekspresyon ay tila manhid, walang anumang ekspresyon ng takot o anumang bagay sa kanilang mga mukha. Siyam sa bawat 10 ay na-freeze hanggang mamatay ni Dong. Na-freeze sila hanggang sa mamatay sa puting jade steps nang hindi nila alam.
Sa oras na ito, biglang nabigla si Yang Yiyo, at pagkatapos ay naalala niyang matagal na silang naghihintay sa bundok. Habang lumalakad sila ay mas lumalamig ang hangin. Bilang karagdagan, ayon sa mga tala sa Stone Tablet, mayroong malamig na hangin sa manyeb na bundok na maaaring mag-freeze sa katawan ng isang brilyante hanggang sa mamatay, at mayroong isang masamang hangin ng tiyang ang nakasing talas ng kutsilyo. Tila ang pagyayelo hanggang mamatay ay hindi isang kakaibang bagay. Bukod dito, ang katawan ng diamante na tinutukoy dito ay halatang hindi ang antas ng katawan ng diamante na kanyang nilinang noon. Sino sa mga maaaring makapasok sa Heavenly Demon Palace ang hindi isang taong nalampasan ang kapigatian? Kaya mas nakakatakot ang brilyante na katawan na pumunta rito. Pinalamig nito ang siyam na mga alagad ng banal na lupain na nakapasok dito noon hanggang mamatay. Pagkatapos ng maingat na pakiramdam, totoo nga na ang lamig dito ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa doon sa paanan ng bundok. Sa sandaling ito, kahit na hindi pa niya ginagamit ang Chenkun Neiwaigang, ang malakas na laman ng Life and Death Realm, at ang makapal na totoong chi pagkatapos ng atomization sa kanyang katawan, maaaring siya ay na-freeze. Sa pag-iisip nito, biglang lumingon si Yang Yiyan at nagulat. Nakita niya na sa likod niya, ang Five Elements Beast ay natatakpan ng hamog na nagyelo, si Luyanji ay mas lalo pa, at si Dower ay natatakpan ng yelo. Tanging ang Immortal Stone lang talaga, na may berdeng ilaw na kumikislap sa buong katawan niya, at nahulog sa dulo ng team, tumatalon at dumarating ng dahan-dahan, na may layong halos 100 metro. Ang walang kamatayang bato ay isang kakaibang bato mula sa langit at lupa, at ang bato mismo ay ang pinakalumalaban sa pagyayelo. Siya ay may isang bato ng kaliwanagan, na may maliit na epekto sa kanya. Tanging si Luyanji, ang Five Elements Beast at Dower ang laman at dugo. Wala silang malakas na laman ng Life and Death Realm na katulad niya, lalo pa ang pinakamataas na Chenkun Neiwaigang, o ang makapal na totoong chi. Normal lang na mabuo ang yelo sa kanilang katawan. At nang tumingin si Yang Yiyan, si Luyanji, ang Five Elements Beast at Dower ay mukhang medyo manhid. Habang nasa daan ay unti-unting lumakas ang malamig na hangin, tulad ng pagpapakulo ng polakas sa maligamgam na tubig, dahan-daang naglalakad ng hindi nalalaman. Naramdaman lamang ng taong kinauukulan ang lamig, unti-unting lumusob, at namamanhid ang kanyang kamalayan. Habang pabigat ng pabigat ang malamig na hangin, alam ni Yang Yiyan na walang duda na si Luyanji, ang Five Elements Beast, at si Dower ay magyayelo sa mga ice sculpture o kahit magyelo hanggang mamatay ng hindi nalalaman. Ngayon tingnan ng mga alagad ng siyam na mga banal na lugar sa mga hagdanan, sila ay malinaw na nagyelo sa mga eskultura ng yelo o kahit na nagyelo hanggang sa mamatay ng hindi nila nalalaman. Kung hindi siya lumingon, baka si Luyanji, ang Five Elements Beast, at si Dower ay magiging parang mga disipulo ng mga banal na lugar sa hagdanan, at kalaunan ay ma-freeze hanggang mamatay ng hindi nalalaman ng lumalakas na malamig na hangin. Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Yang Yiyan ang pawis sa kanyang noo. Siya. Nagmamadaling inisip si Luyanji, ang 5 elementong hayop, at si Dower at naglakad, at isa-isang inilagay ang mga ito sa espasyo ng Chenkun Pot. Matapos ilagay si Luyanji, ang Five Elements Beast at Dower sa Chenkun Pot space, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yang Yiyan. Manhid na silang tatlo, ngunit dahan-dahan silang makakabawi sa espasyo ng Chenkun Pot. Kahit na ang paggawa nito ay maaaring mabawasan ang kanilang mga pagkakataon, magagawa nilang iligtas ang kanilang mga buhay, at pagkatapos maabot ang tuktok, pakakawalan sila ni Yang Yiyan depende sa sitwasyon. Para sa Immortal Stone, hindi ito inilagay ni Yang Yiyan sa Chenkun Pot space. Una, kayang tiisin ng Immortal Stone ang lamig ng Snow Mountain, na nangangahulugan na ang Immortal Stone ay may pagkakataon na labanan ang Immortal Stone. Pangalawa, tumingin si Yang Yiyan sa Immortal Stone na dahan-daang tumatalon, at biglang ngumiti. Mukhang hindi kailangan ng bato ang tulong ko. Sabi ni Yang Yiyan, nakatingin sa Immortal Stone na nasa loob ng 30 metro. Sa kanyang mga mata, sa tuwing ang Immortal Stone ay tumalo ng isang hakbang, ang puting jade steps ay pumuputok. Sinasabing ang mga puting jade na hakbang ng bundok ng nyebe na dumaan sa hindi mabilang na mga taon ay hindi pa nasira sa lamig na maaaring magpalamig sa mga monghe na tumatawid sa kapigatian hanggang sa mamatay, at imposibleng durugan sila ng walang kamatayang bato sa mga bitik. Ngunit malinaw na nakikita ni Yang Yiyo na ang puting jade steps ay nabasag ng Immortal Stone nang tumalon ito. Alam niya na ito na. Dumating na ang pagkakataong tamaan ng Immortal Stone. Nang marinig ang mga salita ni Yang Yiyo, ang immortal na bato ay tila nagising mula sa isang panaginip, at nagsabi sa isang kislap ng berdeng ilaw, Guru, ang mga puting jade na hakbang dito ay ang asensya ng puting jade, at nasisipsip nila ang asensya ng buong bundok ng nyebe. Hoy! Nasaan sila? Habang nagsasalita, tumalon na ang Immortal Stone sa harap ni Yang Yiyo, at sa kanya lang napagtanto na wala na ang Five Elements Beast, Dower, at Luyanji. Kabanata 1329, May Kantab na Katawan.
Ngumiti si Yang Yiyo at sinabi, may pagkakataon ka talaga, silang tatlo ay hindi gawa sa bato at hindi makatiis sa lamig dito. Agad na naunawaan ni Daxianshi ang sitwasyon at natatawang sinabi, mukhang may ilang puntos pa ang Kishiklan natin, anti-freeze. Nagpatuloy ang amo at katulong habang nag-uusap at nagtatawanan. Napansin ni Yang Yiyo sa daan na ang mga taong na-freeze sa mga eskultura ng yelo ay mula sa lahat ng siyam na banal na lugar, at nakita niya ang ilang mga disipulo ng Changsheng Palace. Ilang beses nang dumating ang mga taong ito sa palasyo ng Tianyao. Ngunit lahat sila ay nanatili dito magpakailanman. Hindi niya hinawakan o ginulo ang mga ice sculpture na ito, kung tutuusin, ang mga patay ang pinakadakila. Nagpatuloy siya sa pagsulong, at ang immortal na bato ay sumunod na malapit sa kanyang likuran, hindi man lang naapektuhan ng lamig. Habang hinihigop niya ang higit at higit na asensya ng White Jade Steps, malinaw na nararamdaman niyang Yiyo ang aura ng Immortal Stone na lumalakas, at ang mga bitik sa katawan nito ay unti-unting nawawala. Ginagamit ni Yang Yiyo ang parehong panloob at panlabas na kasanayan sa Chen-kun sa sukdulan upang labanan ang lamig, ngunit pagkaraan ng isang araw, nang hindi niya alam kung gaano kalayo ang kanyang nilakad, nakaramdam siya ng pagsisikap. Sa sandaling ito, ang matinding lamig ay talagang umabot na sa limitasyon ng kung ano ang kayang tiisin ni Yang Yiyo. Ngunit iniisip ni Yang Yiyo na hindi niya nakita ang sinuman sa mga disipulo mula sa banal na lupain na dumating sa oras na ito sa daan, na nangangahulugan na lahat sila ay maayos at ligtas na nakarating sa mas mataas na lugar ng Snow Mountain. Walang dahilan kung bakit hindi niya magawa. Sa kanyang puso, palaging naniniwala si Yang Yiyo na hindi siya mas masama kaysa sa mga disipulo ng siyam na banal na lupain. Kung kaya ng iba, natural na wala siyang problema. Basta, nang maisip niya ito sa kanyang puso, isang sipol ng hangin ang biglang lumabas sa kanyang tenga. Pagkatapos ay naramdaman ni Yang Yiyo ang lamig sa buong katawan niya, ngunit alam niyang umiihip ang malakas na hangin. Gayunpaman, nang umihip ang malakas na hangin, pakiramdam niya ay tinaga ng libu-libong kutsilyo ang kanyang katawan. Wala siyang makitang sugat, ngunit ramdam niya iyon. Ngunit ang ganitong uri ng sakit ay naramdaman sa katotohanan. Sa oras na ito, si Daxianshi ay napaungol na parang baboy na kinakatay, wow! Ang master ay si Tiangang Shafeng, at ito ay talagang parang kutsilyo, wow, ang sakit. Pinakinggan ni Yang Yiyo ang pag-ungol ni Daxianshi at hindi alam kung tatawa o iiyak. Nakita niya talaga na hindi ito gaanong nasaktan kay Daxianshi. Ang lalaking ito ay napaungol na lamang ng sobra at hindi makayanan ang sakit. Siyempre, hindi alam ni Yang Yiyo kung masakit ang bato o hindi. O sige, ano ang sakit para sa iyo? Isang bato, hindi ako sumigaw sa sakit ng aking laman at dugo. Pagkatapos sabihin ito, hindi pinansin ni Yang Yiyo ang mga reklamo ni Daxianshi at nagpatuloy sa paglalakad. Tumalon si Daxianshi mula sa likuran at nagsabi, Guro, nakuha ko rin ang espiritual na bato, paanong hindi ako makakaramdam ng sakit? Huwag ka nang maingay, bilasan mo, huwag mong isiping hindi ko alam na halos gumaling ka na. Itinuro ni Yang Yiyo ang kakanyahan ng Daxianshi sa isang pangungusap. Master, hindi mo masasabi iyan. Si Daxianshi at Yang Yiyo ay nag-uusap ng walang kaparirikan. Hindi nagsasawa si Yang Yiyo na makipag-usap at makipagtalo kay Daxianshi, ngunit sa katunayan ay ginulo niya ang kanyang sarili upang mabawasan ang sakit na masagsak ng masamang hangin ng Tiangang. Nag-uusap ang Panginoon at alipin habang naglalakad. Matapos maglakad sa masamang hangin ng Tiangang ng ilang oras, naramdaman ni Yang Yiyo na malapit na siyang sumuko. Bagamat napapaungol pa si Daxianshi, tila walang bitik sa kanyang bato sa katawan, at tila halos gumaling na ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, sinisipsip pa rin ni Daxianshi ang espiritual na enerhiya sa puting Jade Steps. Sa oras na iyon, sinabi ni Daxianshi, Master, parang may tao sa harap mo. Yang Yiyo. Tumangala at nakita ang isang figure na gumagalaw ng 12-12 metro ang layo. Nakikita ko ang isang tao sa oras na ito, alam ko nang hindi nagtatanong na maaaring ang mga tao mula sa ilang mga banal na lupain ang dumating noon. Bulong ko sa aking puso na sa wakas ay naabutan ko na rin sila. Nagkaroon ng pagkakaiba ng kalahating buwan sa pagitan ng dalawang panig. Naabutan sila ni Yang Yiyo. Maaari lamang itong mga hulugan na ang Snow Mountain ay talagang napakahirap lakarin, kung hindi, ang mga tao mula sa ilang mga banal na lupain ay naghihintay na sa tuktok ng Snow Mountain sa ngayon. Ito, nagpapakita rin na hindi mahina ang kasalukuyang lakas ni Yang Yiyo. Sa pag-iisip nito, nagulat si Yang Yiyo at binilisan ang kanyang lakad upang sumulong. Siyempre, ang bawat hakbang pasulong sa oras na ito ay isang malaking sakit. Ang kapangyarihan ng Tiangang Shafeng ay lumalakas at lumalakas. Gayunpaman, si Yang Yiyo ay orihinal na nagsisikap na makipagkumpetensya sa mga disipulong ito sa banal na lupain, kaya hindi siya tumigil. Halos umabot na sa sukdulan ang operasyon ng panloob at panlabas na Chen Kun Gang.
Inabot ni Yang Yiyo ng halos 10 minuto ang paglalakad sa layo na 60 o 70 metro. Nang 8 o 9 na metro ang layo, nakita ni Yang Yiyo na halos lahat ay nakarating na rito. Nakakalat sa White Jade Steps. Ang una ay ang mga disipulo ng Tungsian Palace na pinamumunuan ng Plum Blossom Fairy, na sinundan ni Ming Yuran mula sa Ghost City at Jiang Shilong mula sa Daoxiang Holy Land, at panghuli sina Mu Changfeng at Xuanyuan Lingxi. Ngunit nang makita ni Yang Yiyan ang mga taong ito, natigilan siya. Dahil nalaman ni Yang Yiyan na halos bawat isa sa kanila ay tinawag ang mga Diyos ng bituin ng buhay upang labanan ang masamang hangin ng Tiangang. Sa oras na ito, lihim na sinumpa ni Yang Yiyan ang kanyang sarili dahil sa pagiging tanga. Kung alam niya ng mas maaga, ipinatawag niya ang mga estatwa ng buhay star. Dinanas niya ang sakit ng libu-libong hiwa ng walang kabuluhan. Natural, napansin ng lahat ang pagdating ni Yang Yiyan. Nagulat si Mu Changfeng na sumigaw, Grandmaster. Habang sumisigaw, natigilan si Mu Changfeng. Talagang nakita niya si Yang Yiyo na pumunta dito sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang tunay na chi. Hindi lang si Mu Changfeng, halos lahat ay nakakita kay Yang Yiyo na pumunta rito nang hindi ginagamit ang Life Star Immortal, umaasa sa kanyang tunay na chi lamang, at lahat sila ay may gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang nilingan ni Plum Blossom Fairy si Yang Yiyo at biglang lumiit ang kanyang mga mag-aaral. Si Ming Yuran at Jiang Shilong ay hindi rin makapaniwala. Pinatunayan ng mga tao sa 9 na banal na lugar sa kanilang buhay na ang mga umakyat sa tuktok ng Snow Mountain na may tanging tunay na chi ay na-freeze hanggang sa mamatay sa puting Jade Steps, at hindi na maabot ang Tiangang Shafeng. Kapag ang tunay na chi at ang Life Star Statue ay gumagana na ang isang tao ay makakalaban sa Tiangang Shafeng at maabot ang tuktok ng Snow Mountain, ngunit tila si Yang Yiyo ay umakyat sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang tunay na chi. Ito ay ganap na nagpapakita na ang batang ito ay talagang isang halimaw. Halos lahat ay nag-iisip tungkol sa isang tanong, kung i-activate ni Yang Yiyo ang Life Star Statue, lilipad ba siya sa kalsada patungo sa Tiangang Shafeng? Sa wakas, dumiretso sa tuktok ng Snow Mountain. Dapat mong malaman na mayroong higit sa 100 metro sa unahan sa tuktok ng Snow Mountain at ang Nine-Tailed Heavenly Demon Palace. Sa oras na ito, talagang iniisip ni Yang Yiyo kung maaari niyang ipatawag ang Life Star na immortal sa pamamagitan ng pagpapalit ng Life Star. Malinaw na magiging mas madaling gamitin ang Life Star Immortal Statue para harangan ang Tiangang Evil Wind. Alam pa ni Yang Yiyo na magagamit niya ang Life Star Innate Magical Power Donghuang Bell ng mas madali. Gayunpaman, sa oras na ito, ang matanda ay biglang nagsabi, hindi ka pinapayagang gamitin ang kapangyarihan ng Life Star, maaari mong gamitin ang iyong tunay na chi upang labanan ang Tiangang Evil Wind una, maaari nitong palakasin ang iyong kakayahang gumamit ng tunay na chi pangalawa, maaari nitong pasiglahin ang iyong katawan at kaluluwa sa Tiangang Evil Wind. Hindi mo ba nakikita na ang iyong katawan ay naging mas malakas sa daan? Nang marinig ito ng matanda, maingat na naramdaman ni Yang Yiyo na tila mas malakas ang kanyang katawan. Hindi man halata, mas malakas talaga. Mukhang mas malakas ang matanda. Sabi ni Yang Yiyo. Kalokohan, pinupuntirya ng Heavenly Gang Evil Wind ang kaluluwa at ang katawan nito ay bihirang makahanap ng ganoong kapaligiran upang pinuhin ang kaluluwa at katawan sa mundo ng paglilinang. Walang pag-aalinlangan na nagmura si Yun Changxi. Masakit talaga, matanda. Napaungol si Yang Yiyo sa kanyang puso. Huwag kang maingay kung gusto mong maging isang malakas na tao, o kahit na ang pinakamalakas na tao, at igalang o kahit nakatakutan ng mga tinatawag na mga tao mula sa banal na lupa, kailangan mong magbayad ng isang presyo. Ang iyong kasalukuyang pisikal na katawan sa larangan ng buhay at kamatayan ay hindi pa ganap na nabuo, at ito ay malayo pa mula sa susunod na pisikal na kaharian ng katawan, ang katawan ng glazed glass. Kung hindi ka magsusumikap, paano ka maglilinang sa isang katawan ng glazed glass? Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, nang ikaw ay dumaan sa malaking makalangit na kapigatian, ikaw ay tinamaan ng makalangit na apoy, at ang lahat ay nasunog hanggang sa abo. Kung walang kayamanan na ipagtanggol ang iyong pisikal na katawan, mamamatay ka. Ngunit kung maaari mong linangin sa isang katawan ng glazed glass, ito ay magiging ibang-iba. Sa oras na iyon, hindi magiging malaking bagay ang tamaan ng makalangit na apoy, at ang isang katawan ng may kantab na salamin ay halos umabot sa punto ng immortalidad. Siyempre, medyo nagsasalita din ito. Sa madaling salita, may walang katapusang mga benepisyo sa paglilinang sa isang katawan ng glazed glass. Ang iyong pisikal na katawan sa larangan ng buhay at kamatayan ay hindi pa ganap na nabuo, kaya paano mo linangin ang isang katawan ng glazed glass? Sinasabi ko sa iyo na kailangan mong linangin ang isang katawan ng glazed glass bago umalis sa Taiwan, kung hindi, huwag mong asahan na tutulungan ka ng iyong amo sa anumang bagay sa hinaharap. Sa wakas ay gumamit si Yun Changxi ng direktang pagbabanta. Saglit na natahimik si Yang Yiyo, pagkatapos ay sinabi niya, napakalupit mo, ikaw na matandang lalaki ay nililinang ko ang katawan ng salamin, at hindi ako tumanggi bakit ka nasa sabik.
Labis na nanlumo si Yang Yiyo sa sobrang lakas ng matanda at pinagbantaan pa siya, ngunit alam niya na ito rin ay ibang uri ng pag-udyok mula sa matanda. Kabanata 1330 Paglampas sa limitasyon. Noong una, gusto niyang gamitin ang kapangyarihan ng Life Star para labanan ang masamang hangin ng Tiangang, ngunit hindi niya inaasahan na hindi ito papayagan ng matanda. Walang pagpipilian si Yang Yiyo kundi ang sumuko at patuloy na tiisin ang sakit na maputol sa masamang hangin ng Tiangang. Sa oras na ito, nag-alinlangan pa si Yang Yiyo kung Panginoon pa rin niya ang namatay na matanda. Mayroon bang ganoong master na nananakit sa kanyang apprentice? Gumamit ng iba't ibang paraan ang mga tao mula sa ilang pangunahing mga banal na lugar upang labanan ang sakit na hiwa-hiwain ng masamang hangin ng Tiangang, ngunit kailangan niyang tiisin ito. Siyempre, sa huling pagsusuri, talagang naunawaan ni Yang Yiyo na ginagawa ito ng matanda para sa kanyang kapakanan. Ang pisikal na katawan ng buhay at kamatayan na kaharian ay hindi pa ganap na nabuo, at mayroon pa ring distansya mula dito. Kung talagang gaya ng sinabi ng matanda, pagkatapos masira ang pisikal na katawan ng kaharian ng buhay at kamatayan, makakamit niya ang isang salamin na katawan na maaaring gumanap ng malaking papel sa pagtawid sa malaking makalangit na kapigatian, kung gayon kailangan niyang tiisin ito gaano man kalaki ang sakit. Pagkatapos ng lahat, ang orihinal na intensyon ng pagpasok sa Taihuang ay upang tawirin ang malaking makalangit na kapigatian at maglagay ng matatag na pundasyon. Sa oras na ito, ang tanging magagawa niya ay isang salita pagtiis. Matapos batiin sina Mu Changfeng at Xuan Yuan Lingshi, patuloy na sumulong si Yang Yiyan ng walang tigil. Iginiit pa rin niya ang kanyang orihinal na ideya na panatilihing malayo sa Mu Changfeng pansamantala, upang hindi makipaglaban sa Plum Blossom Fairy. Sa oras na iyon, tiyak na tutulong sina Mu Changfeng at Xuan Yuan Lingshi. Ilang alagad ng dalawang pamilya ang namatay dahil sa kanya. Kung may nasawi, masama ang pakiramdam ni Yang Yiyan. Anyway, ayaw niyang masyadong maraming pabor ang utang niya. Nang madaanan sina Ming Yuran at Jiang Shilong, ngumiti lang ang dalawa at tumango. Sa ngayon, walang salungatan si Yang Yiyan sa Ghost City at Daoshuang Holy Land maliban kay Mu Changfeng at Xuan Yuan Lingshi. Hindi sa banggitin ang iba pang mga banal na lugar, sila ay karaniwang nawasak niya. Ang nag-iisang tungsian Palace Plum Blossom Fairy ay nagkaroon ng pagtitiis sa huli, ngunit dahil dito naisip ni Yang Yiyan na mas mapanganib ito. Kaya ito rin ang dahilan upang manatiling malayo mula sa Mu Changfeng at Xuan Yuan Lingshi pansamantala. Pagkatapos noon, dumaan siya sa Plum Blossom Fairy at sa grupo nito ng mga kababaihan na may Immortal Stone. Ang dalawang panig ay dumaan sa isa't isa nang walang sinasabi, ngunit medyo natuwa si Yang Yiyo nang makita niya ang mga nakamamatay na mata ng mga tao sa Tungsian Palace. Tanging ang Plum Blossom Fairy lang ang tumingin sa kanya ng napakakalmang tingin, walang sinasabi. Ngunit habang nangyayari ito, mas nag-iingat si Yang Yiyo sa kanya. Masasabing hindi madaling pakitunguhan ang babaeng ito. Pero wala siyang masyadong pakialam. Anyway, sa oras na ito, bawat isa sa kanila ay ina-activate ang Life Star Statue at kumokonsumo ng malaking totoong enerhiya para labanan ang malamig na hangin. Hindi ito mapanganib para kay Yang Yiyo. Kung talagang kumilos siya ngayon, sila ang magdurusa. Alam mo, hindi pa ginagamit ni Yang Yiyo ang Life Star Statue. Kung gustong salakayin siya ng Plum Blossom Fairy, matagal na sana niya itong ginawa. Bahagyang ngumiti si Yang Yiyo at dir-diretsyong naglakad lampas sa mga tao sa Tungsian Palace. Kung tutuusin, nagpapanggap lang siyang matigas, para lang makahinga sa harap ng Plum Blossom Fairy at iba pa, nagpapanggap na matigas at hindi sumisigaw. Bilang karagdagan, nakita din ni Yang Yiyo na ang mga disipulong ito sa banal na lupain ay talagang napakahirap at mabagal sa paglalakad sa Tiangang Shafeng, at kailangan nilang maging maingat kung gusto nilang kumilos. Siyempre, para kay Yang Yiyo, higit sa lahat ay gusto niyang pasiglahin ang kanyang katawan, kaya hindi niya lalabanan ng Plum Blossom Fairy at iba pang mga tao mula sa Tungsian Palace sa oras na ito. Hindi nagtagal ay nilagpasan sila ni Yang Yiyo sa isang malaking distansya. Sa katunayan, pagkatapos na pumasa si Yang Yiyo, ang Plum Blossom Fairy at ang iba pa ay nakahinga rin ng maluwag sa kanilang mga puso, at natatakot din sila na si Yang Yiyo ay makipaglaban sa kanila sa oras na ito. Masyadong malupit ang kapaligiran at talagang hindi madali. Nakahinga rin ng maluwag sina Mu Changfeng at Xuan Yuan Lingshi, sa takot na sasalakayin ng Plum Blossom Fairy si Yang Yiyo. Pagkatapos umalis ni Yang Yiyo dala ang Immortal Stone, nakita ng lahat na naroroon na may mga bitik ang White Jade Steps. Sa oras na ito, nilalanghap nila ang malamig na hangin. Ang White Jade Steps ng Snow Mountain na ito ay umiral ng 10,000 taon nang walang anumang pinsala, ngunit ngayon lahat sila ay nabasag sa paglalakad ni Yang Yiyo. Maaari lamang itong mga hulugan na ang kakayahan ni Yang Yiyo ay masyadong malalim. Ang isang disipulo ng Tungsian Palace ay hindi napigil ang sabihin kay Fairy Meihua, "Sister, ang Yang Yiyo na ito ay masyadong kakaiba." Tumingin si Fairy Meihua sa likod ni Yang Yiyo at mahinang nagsabi, "Hindi siya, ito ang bato sa likod niya."
Matagal ko nang sinabi sa iyo na hindi mo maaaring baliwalain ang kapaligiran anumang oras. Kapag nakatagpo ka ng isang labanan, kung minsan ang iyong pagmamasid sa kapaligiran sa banayad na estado ay maaari ding ituring bilang isang kapital laban sa kaaway, at kahit napatayin ang kaaway ng hindi nakikita. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Fairy Mehua, ngunit kailangan talagang mag-ingat ni Yang Yio. Ngunit pinapainit niya ang kanyang katawan sa tiyang ang Evil Wind. Nakakatakot talaga. Hindi mate at tago ang batang ito. Dahil siya ay naging isang mortal na kaaway, patayin natin siya. Kailan? Narinig ng ilang disipulo ng palasyo ng tungsian si Fairy Mehua na sinabi ni Yang Yio na talagang pinapalamig ni Yang Yio ang kanyang katawan sa gayong tiyang ang Evil Wind, lahat sila ay napabuntong hininga. Ang bawat disipulo ng siyam na banal na lugar ay isang piling tao, at walang sinumang maglalakas loob na palamigan ang kanilang mga katawan sa tiyang ang Evil Wind. Kung ito ay totoo, kung gayon si Yang Yio ay hindi maaaring panatilihin. Ano ang mangyayari kapag siya ay lumaki? Siya, tiyak na magiging malaking kalaban ng Tungsian Palace. Hindi pa banggitin ang hinaharap, si Yang Yio ang magiging pinakamalaking hadlang para makuha nila ang kayamanan ng Tianyao Palace sa ngayon. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ng isa pang disipulo ng Tungsian Palace, dahil ito ang kaso, habulin natin siya ng napakasama ni Yang Yio. Huwag mag-alala, sa tuwing magsasama-sama tayong siyam na banal na lugar, makapasok lang tayo sa gate ng Nine-Tailed Palace. Ang siyam na buntot ng Nine-Tailed Heavenly Demon King ay independyente at makapangyarihan. Ang bawat buntot ay hindi madaling makitungo kahit na magsanib puwersa tayo, hindi tayo makapasok. Sa pagkakataong ito ay nasa kamay ko na ang Tungsian Order at Tungsian Talisman. Walang gustong makisali sa kayamanan ng Heavenly Demon Palace. Nang magsalita ang Plum Blossom Fairy, ang kanyang mga mata ay puno ng nakakapasong apoy na sinulyapan niya sina Ming Yuran, Jiang Shilong, Mu Changfeng at Xuan Yuan Lingxi sa kanyang likuran sinasadya o hindi sinasadya, at ang pagpaslang na layunin ay sumilay sa kanyang mga mata. Siya lang ang nakakaalam kung gaano kapanganib ang palasyo ng Nine-Tailed Heavenly Demon King, at syempre buhay ng tao ang kailangan para sa sakripisyo, kung hindi, hindi niya hahayaang sumunod ang iba. Siya ay espesyal na nagtanong tungkol sa ilang mga lihim tungkol sa Heavenly Demon Palace, at alam niya ang lahat ng hindi alam ng iba. Halimbawa, pagkatapos makapasok sa Nine-Tailed Palace, kinakailangan ng isang paghahain ng dugo upang tunay na mabuksan ang kayamanan ng Heavenly Demon Palace. Bagamat matigas ang mga salita, binilisan pa rin ng Plum Blossom Fairy ang takbo kasama ang kanyang mga tao upang habulin si Yang Yio. Gayunpaman, ang bilis nilang labanan ng pagtugis ng Heavenly Gang Evil Wind ay ganoon lang. Sa sandaling ito, nagdurusa si Yang Yio. Matapos pakinggan ang mga salita ng matanda, hindi niya ipinatawag ang estatwa ng Life Star, at lubos na umasa sa kanyang tunay na lakas upang labanan ang Heavenly Gang Evil Wind. Habang mas mataas siya, mas naging malakas ang Heavenly Gang Evil Wind. Halos kada 10 metro ang kanyang paglalakad, dumarami ang kapangyarihan. Si Yang Yio ay pinahirapan ng sakit na tumagos sa kanyang kaluluwa ng napakalalim na ang kanyang mga ngipin ay nabali. Gusto niyang sumigaw, ngunit hindi siya sumigaw. Sa sobrang lamig, tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Ang kanyang nanginginig ang buong katawan. Siya, pinilit ang sarili na umusad ng hakbang-hakbang. Hindi siya sumigaw dahil ayaw niyang pagtawanan siya ng mga alagad ng banal na lupa sa likuran niya. Since he chose to be a tough guy, gagawin niya ito hanggang dulo. Ito ang unang pagkakataon na nakaranas si Yang Yio ng ganoong matinding sakit mula nang magsanay siya. Ang matinding sakit ay nagmula sa parehong katawan at kaluluwa. Mahirap man ang bawat hakbang, sabi nga ng matanda, basta malagpasan mo ang limitasyon, mananalo ka, at may mapapala ka sa huli. Sa isang tiyak na sandali, naramdaman ni Yang Yio na ang kanyang kaluluwa ay kakamo at maaagnas, at ang kanyang katawan ay malapit ng madudurog ng tiyangang Shafeng. Parehong naabot ng kanyang katawan at kaluluwa ang kanilang mga limitasyon. Nang hindi niya maiwasang mahimatay ay biglang nanginig ang buo niyang katawan, at may kaluskos. Sa wakas, nalagpasan niya ang limitasyon ng kanyang katawan. Ang kaluluwa ay sumabog din ng gininto ang liwanag sa dagat ng kamalayan, nagmadaling lumabas sa dagat ng kamalayan, at nagliwanag sa kanyang mga paa at meridian. Habang nagliliwanag ang gininto ang liwanag ng kaluluwa, ang sakit ng katawan at kaluluwa ni Yang Yian ay agad na nawala, at napalitan ng init na kumalat sa buong katawan niya. Para itong naliligo sa araw sa taglamig, na hindi napigilan ni Yang Yian na magpakawala ng komportableng ugong. Alam niyang nagtagumpay siya. Ang katawan ng buhay at kamatayan na kaharian sa wakas ay nagbukas ng kadena at gumawa ng isang malaking hakbang patungo sa mahusay na tagumpay. Sa ilalim ng operasyon ng panloob at panlabas na Chen Kungang, nakaramdam ng komportable si Yang Yian sa buong katawan, at unti-unting hamina ang kapangyarihan ng tiyangang Shafeng. Sa oras na ito, gustong tumawa ng malakas ni Yang Yian, ngunit nagpipigil siya. Naisip niya na mas mabuting kumita ng tahimik para hindi mainggit.
Anyway, ang impluwensya ng masamang hangin ng Tiangang sa kanya ay hindi natataas mula ngayon, ngunit patuloy na hihina. Siya ay tuwang-tuwa, hinawakan ang walang kamatayang bato at tumakbo ng ligaw. Wala pang 10 paghinga, umakyat si Yang Yian sa tuktok ng Snow Mountain, at isang matayog na palasyo ang lumitaw sa kanyang paningin. Kabanata 1331, Pagbabalik ng buhay at kamatayan ni Yin at Yang. Ito ba ang Nine-Tailed Heavenly Demon Palace? Sabi ni Yang Yian habang nakatayo sa harap ng main hall. Sabi ni Daxianshi, Guro, ang plaque sa itaas ng pangunahing bulwagan ay may nakasulat na Nine-Tailed Heavenly Demon Palace. Umakyat ka at kumatok sa pinto, Stone. Diretsyong sabi ni Yang Yian. Ah, Master. I don't dare, this is the last palace of the 7 heavenly demon palaces, it must be very dangerous. Damn. Napakatuso ng isang piraso ng bato. Nakangiting sabi ni Yang Yian. Kalokohan, sabi mo bobo ako. Galit na galit si Daxianshi at labis na nainsulto. Tumingin si Yang Yian kay Daxianshi at ngumiti ng kakaiba. Bigla niyang inabot at hinawakan si Daxianshi sa kamay at ibinato si Daxianshi patungo sa pintuan ng main hall. Sa oras na ito, gumaling na ang Immortal Stone mula sa mga pinsala nito. Wala nang mga bitek sa ibabaw ng berdeng bato. Matagal na itong naibalik. Sa orihinal nitong estado, nais ni Yang Yiyo na gamitin ang Immortal Stone para subukan ang tubig. Paanong hindi niya malalaman ang kakaiba ng Nine-Tailed Heavenly Demon Palace? Ang bato na walang kamatayan ay tinawag na bato na walang kamatayan. Isa itong kakaibang bato ng langit at lupa. Ito ay binugbog ni na Yuan Chenhuan at Feng Yin-yang, na nasa antas ng Third Turn Earthly Immortals. Dinurog din ito ang halimaw na hayop ng Taihuang at nakipaglaban sa mga elit ng banal na lupain. Nagdulot lamang ito ng mga bitek sa katawan. Sa oras na ito, walang problema sa paggamit ng Immortal Stone para subukan ang gate ng Nine-Tailed Heavenly Demon Palace. Wow, Master! Ang bato na walang kamatayan ay hinawakan niyang at itinapon sa pintuan ng bulwagan. Agad itong gumawa ng sunod-sunod na kakaibang iyak. Ngunit walang silbi ang pag-iyak niya. Siya at si Yang Yiyo ay pumirma ng isang master-servant contract sa pamamagitan ng pagtulo ng dugo. Ginamit siya ni Yang Yiyo, ang master, at hindi niya mapigilan. Sa susunod na sandali, ang Immortal Stone ay kumislap ng berdeng ilaw at lumipad sa loob ng 1 metro mula sa pintuan ng Nine-Tailed Heavenly Demon Palace. Pagkatapos ay isang pagbabago ang naganap. Boom! Isang nakasisilaw na gininto ang liwanag ang biglang sumilay mula sa pintuan ng main hall. Wow! Sobrang sakit. Ah! Sa isang iglap, ang immortal na bato ay napabalikwas ng gininto ang liwanag na lumabas mula sa pintuan ng pangunahing bulwagan, at ito ay sumigaw. Tumingin si Yang Yiyo sa gininto ang liwanag na lumabas mula sa pintuan ng pangunahing bulwagan, at nakita ang mga sinaunang rune. Bagamat hindi niya alam ang mga rune ng angkan ng demonyo, masasabi niya mula sa pagkakaayos ng mga rune na ito ay isang uri ng array rune power na pinagsama ang depensa at pag-atake. Ang malakas na kapangyarihan ng demonyo ay sumabog mula sa malayo, na nagpamanhid sa anit ni Yang Yiyo. Nang ang immortal na bato ay napaatras ng malakas na puwersa sa pintuan ng pangunahing bulwagan, ang pagsabog ng berdeng ilaw ay bumagsak sa lupa at naging isang mabilog na batang lalaki na mukhang mga 5 o 6 na taong gulang. Nakasuot siya ng berdeng bellyband, may pigtail sa ulo, at nakayapak. Sa unang tingin, napaka-cute niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yang Yiyo, ang kanyang Panginoon, na puno ng hinanakit at nagreklamo, Guro, ikaw ay hindi mabait, hindi ba ito ang pumatay sa akin? Ngumiti si Yang Yiyo at tumingin kay Daxianshi nang may interes at sinabi, Magaling ka, tingnan mo, nagbago ka na. Dinilat ni Daxianshi ang kanyang mga mata. Bigla niyang naramdaman na siya ay dehado nang makilala niya ang isang hindi mapagkakatiwalaang master tulad ni Yang Yiyo. Madaling magsalita ng walang sakit sa baywang kung wala kang nararamdamang sakit, umakyat ka at subukan ito sa palagay mo ang pag-atake ng sinaunang ipinagbabawal na pagbuo ng lahi ng demonyo. Si Daxianshi ay labis na nalungkot. Okay, sinusubukan ko lang ito. Tumawa si Yang Yiyo at naglakad pasulong. Pinagmasdan ni Daxianshi si Yang Yiyo na papalapit, ngunit nagmamadaling sinabi, Huwag mo itong hawakan. Ang aking katawan ng langit at lupa na kakaibang bato ay hindi makatiis ng ilang mga tama, ang iyong laman at dugong katawan ay maaaring mabulok sa isang iglap. Bata mong minamaliit ang iyong Panginoon, sinasabi ko sa iyo ang totoo, ang iyong Panginoon, ako ay sanay sa paraan ng paghubog, at ang aking pisikal na katawan ay nasa larangan ng buhay at kamatayan, at ako ay nag-improve pa lamang ng kaunti kahit isang tarangkahan, paano ako magiging iyong Panginoon, sumunod ka sa akin. Sinabi ni Yang Yian ang totoo kay Daxianshi sa napakapagpanggap na tono sa sandaling ito. Si Daxianshi parang hindi ako naniniwala. Ngunit pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, sumunod siya. Para kay Yang, ito talaga ang nangyari.
Nang ihagis niya ang Dasianshi upang subukan ito ngayon, ginamit niya ang Qiankunai upang maingat na pagmasdan na ang pagkakaayos ng mga demonyong rune sa gate ay hindi nababasag. Bagamat hindi niya kilala ang mga demonyong rune, mayroon pa rin siyang tiwala sa paraan ng pagbuo. Mayroong isang kasabihan sa mundo na ang lahat ng mga batas ay bumalik sa isa, at ang paraan ng pagbuo ay pareho. Gaano man ito magbago, may track na dapat sundin. Kung master mo ang sining ng pagbuo, maaari mong mahanap ang gate ng buhay at pumasok. May mga pinakamataas na porma sayon sa sining ng pagbuo, ngunit mayroong walang hanggang pundasyon, iyon ay, palaging may pintuan ng buhay. Ang susi ay ang mas advanced at malalim na pagbuo, mas mahirap hanapin ang gate ng buhay. Para sa ilang mga porma sayon, kahit na maaari mong malaman kung saan ang gate ng buhay, hindi ka makakapasok ng walang Taoism at mastery ng formation. Ang porma sayon ay masalimuot at patuloy na nagbabago. Si Yang Yiyo ay nalantad sa sining ng pagbuo mula pa noong simula ng paglilinang. Ngayon ay hindi siya nang ahas na sabihin na siya ay napakahusay, pabayaan na lamang na tawagin ang kanyang sarili na isang master of formation, ngunit nakakakita siya ng ilang mga trick. Nang sinubukan niyang hanapin ang walang kamatayang bato kanina, nakita na niya ang gate ng buhay. Ngayon kailangan lang niyang sumulong at subukan ito. Siyempre, ang porma sayon ay patuloy na nagbabago. Kahit na makita mo ang gate ng buhay, maaaring wala ito doon. Marahil ito ay isang ilusyon lamang, o maaaring mayroong isang gate ng kamatayan sa gate ng buhay. Anyway, lahat sila ay sobrang komplikado. Gayunpaman, nang pag-isipan ito ni Yang Yian, ang paraan ng pagbuo ay palaging ang paraan na ang sangkatauhan ay mahusay sa mastering. Ang pagbuo ng lahi ng demonyo ay hindi pa umabot sa napakakomplikadong antas, kaya handa na siyang umakyat at subukan ito ngayon. Hindi lahat ng bagay ay kailangang maging maingat. Kung lumakad ka ng isang hakbang at pumasok sa isang tarangkahan na para kang naglalakad sa manipis na yelo, kung gayon ang daan ng paglilinang ay hihinto. Matapos makarating sa gate 3 metro ang layo, ang mga paa ni Yang Yian ay kaliwa o kanan, at ang mga spelling sa kanyang mga kamay ay patuloy na naglalaro. Isa-isa, ang tunay na enerhiya ay nag-iipon sa kanyang mga kamay at tumama sa tarangkahan ng bulwagan. Ito ang gate ng kapanganakan pagkatapos niyang makita ang mga rune ng gate. Ang dapat gawin ngayon ay isa-isang laruin ang totoong enerhiya, buksan ang gate ng kapanganakan at pumasok sa bulwagan. Nang isa-isa niyang ice spells ang totoong enerhiya, ang mga rune sa gate ng bulwagan ay isa-isang nagningning, ngunit walang pag-atake ang naganap. Ito ay nagpasaya kay Yang Yian at sinabi sa kanyang sarili, tapos na. Agad niyang kinaway muli ang kanyang kamay para buhayin ang totoong enerhiya sa kanyang kamay. Habang tinatamaan niya ang gate gamit ang kanyang totoong energy spells, sunod-sunod na nagliliwanag ang mga demon rune. Pagkatapos ng 749 na galaw, bumukas ang pinto ng may kalabog. Hehe, Shito, sumama ka sa akin. Sa sandaling ito, matagumpay nang umiti siyang kay Daxianshi, at papasok na sana. Matapos mabuksan ang pinto ng bulwagan, walang makikita sa loob, tanging kislap ng gintong liwanag. Sa tingin ko ito ay dahil sa pagbuo ng gate ng bulwagan. Pagkapasok ko, dapat makita ko ang orihinal na anyo ng bulwagan. Katulad ko. Papasok na sana, ang malamig na tawa ng aking Panginoong si Yun Changxi ay umalangaw-ngaw sa aking isipan, mabahong bata, kung gusto mong mamatay, pumasok ka. Biglang huminto si Yang Yiyo na nakataas ang isang paa. Hindi niya inaasahang magsasalita ang matanda sa ganitong oras. Hindi ba, matanda, itinuro mo sa akin ang paraan ng paghubog? Tanong ni Yang Yiyo. Sa iyong maliit na Taoismo, gusto mo pa ring hanapin ang Gate of Life sa tingin mo ba ay ginamit ng libre ang Nine-Tailed Heavenly Demon Palace? Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, mayroong walang katapusang mga array. Ang mga arrays na iyong natutunan ay angkop lamang para sa mundo ng paglilinang sa karamihan. Ang mga array dito ay sinusuportahan ng walang kamatayang kapangyarihan. Hindi sapat na basagin ang paraan ng mga magsasaka. Kung hindi, maaari mong gamitin ang parehong walang kamatayang kapangyarihan upang pilitin na masira ang array. Kahit na ang walang kamatayang kapangyarihan ng hanay na ito ay napakahina na, ang iyong Taoismo ay hindi pa rin sapat upang masira ito. Ito ay tinatawag na Nine Palaces Yin at Yang Peak Array. Ang array na ito ay totoo at peke, totoo at mali. Ang buhay ay kamatayan din, at ang kamatayan ay buhay din. Tama na natagpuan mo ang Gate of Life, ngunit kailangan mong baligtarin ang Yin at Yang. Ngayon makinig sa iyong Panginoon at baligtarin ang Death Gate Array batay sa Gate of Life. Pagkatapos magsalita ni Yun Changxi, naramdaman na lamang ni Yang Yiyo ang init sa tiyan kunpot sa kanyang kaliwang braso, at pagkatapos ay dalawang kaluluwang kapangyarihan ang pumasok sa gate. Ang mga rune na biglang lumitaw sa gate ay nagsimulang umikot. Sa isang kisap mata, nagkagulo ang mga rune, at nawala ang bukas na gate.
Pagkatapos ay narinig niya ang master na nagsabi, magsimula tayo, 9,981 reverse formation hand gestures. Baligtarin ang spell ayon sa posisyon ng siyam na palasyo. Bahagyang natigilan si Yang Yiyo, at pagkatapos na matauhan, sinunod pa rin niya ang utos ng matanda at hinampas ang pinto gamit ang mga baligtad na spell. Chapter 1332 May umiiyak na babae. Nang ilabas ni Yang Yiyan ang 79 at 81 kumpas ng kamay ng reverse formation, muling nagbago ang gate. Ang gate ay ginto noong binuksan ito noon, ngunit ngayon ay itim na itim. Ang pintuan ng buhay na binuksan noon ni Yang Yiyan ay ginto, habang ang pintuan ng buhay na binuksan ng matanda ay itim. Baliktad lang ang dalawa. Kung hindi alam ni Yang Yiyan na ang matanda ay isang supreme immortal, iisipin niyang isa siyang malaking sinungaling. Pumasok ka. Sa oras na ito, ang boses ni Yun Changxi ay tumunog sa isipan ni Yang Yiyan. Matandang lalaki, sigurado ka bang ito ang tarangkahan ng buhay? Sa pagtingin sa itim na pinto, hindi makapaniwala si Yang Yiyan kung ano ang mangyayari pagkatapos makapasok. Bilang tugon sa pagtatanong ni Yang Yiyan, agad na nagmura si Yun Changxi, ikaw na mabaho, sinabi ko sa iyo ang tungkol sa yin yang reversal formation, ano ang yin yang reversal, maaari kang pumasok o hindi, wala akong pakialam. Pagkatapos magmura, nawala si Yun Changxi nang walang tunog. Umubo si Yang Yiyan at alam niyang hindi ito pinalampas ng matanda. Damot, hindi mo man lang ako papayagang tanungin ka. Habang bumubulong, pumasok si Yang Yiyan sa madilim na pinto. Sumunod si Daxianshi sa likod ni Yang Yiyan sa lahat ng oras, at nang makita niyang naglalakad si Yang Yiyan sa madilim na pinto, hindi niya maiwasang magtanong, Guro, sigurado ka bang tama ka? Nakita ni Daxianshi si Yang Yiyan na nagsagawa ng sunod-sunod na pormasayon sa pintuan ng bulwagan at pagkatapos ay binuksan niya ang isang gintong pinto, ngunit nang siya ay papasok na sana, huminto siya muli at muling nagsagawa ng 9,981 hand gestures, at pagkatapos ay nakita niya ang madilim na pinto. Ngayon ay nakita niya si Yang Yiyan na naglalakad papunta sa madilim na pinto, na hindi makapaniwala kay Daxianshi. Nagkamali ba si Yang Yiyan? Dahil sa madilim na pinto, nataranta si Daxianshi at palaging hindi mapagkakatiwalaan. Anong kalokohan, bilasan mo at sumunod ka. Matapos isumpa ng matanda, labis na nagalit si Yang, at ang kanyang mga salita kay Daxianshi ay tumama sa nguso ng baril ni Yang. Pagkatapos ay pumasok si Yang Yiyan sa madilim na pinto at nawala, at walang pagpipilian si Daxianshi kundi sundan siya. Sa sumunod na sandali, nakaramdam ng pagkahilo si Yang Yiyan, at nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang patio na may mga bulaklak ng peach na namumulaklak. Ang courtyard attic, ang mga bulaklak ng peach ay namumukadkad ng husto, at ang langit sa itaas ay asul at puti, at ang araw ay sumisikat ng maliwanag. Labis na nagulat si Yang Yiyan. Hindi pa niya nakita si Tai Yin simula noong pumasok siya sa Taihuang. Ang buong Taihuang ay isang malabo na kalangitan ng makalupang dilaw, at higit pa ito nang dumating siya sa Tianyao Palace. Paano niya nakita si Tai Yin? Sa hindi inaasahan, nagkaroon ng araw dito, at ito ay simpleng maaraw at maganda. Ang unang naramdaman sa kanyang isipan ay isang ilusyon. Pero mainit nga ang araw sa katawan niya, araw iyon. Sa oras na ito, ang Immortal Stone ay kumikislap na may berdeng ilaw. Master, saan ito? Gusto sana kitang tanungin. Inilibot ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata at sinabi. Walang araw at buwan sa Taihuang, at ang langit ay hindi nahahati sa araw at gabi, ito ay alam ng bawat nabubuhay na nilalang. Matapos maging bata ang Immortal Stone, nagsalita ito sa matanda at taglagas na tono. Ingat ka, tumingin muna tayo sa paligid. Sabi ni Yang Yiyan, nakatingin sa paligid. Kakatapos lang niyang magsalita ay bigla siyang nakarinig ng mahinang sigaw. Shito, may narinig ka bang umiiyak? Tanong ni Yang Yiyo kay Daxianshi. Parang may narinig akong babaeng umiiyak. Sabi ni Daxianshi. Saglit na nag-isip si Yang Yiyo at sinabing, tama, tara na at tingnan natin. Tahimik ang buong looban, at halatang abnormal ang biglaang pag-iyak. Inakay ni Yang Yiyo si Daxianshi upang hanapin ang pag-iyak ng babae. Matapos madaanan ang looban, nakarating siya sa isang hardin. Mula sa malayo, nakita niya ang isang lalaking berdeng nakasuot ng puti na nakaupo sa pavilion sa lawa na umiiyak sa malaking garden lake. Pagpasok pa lang ni Yang Yiyo at Daxianshi sa tarangkahan ng bulwagan, nawala ang tarangkahan, at hindi nagtagal ay dumating ang Plum Blossom Fairy at ang iba pa. Akala ko nakita ko si Yang Yiyo na nakaharang sa gate ng hall, pero hindi ko inaasahan na makikita ko si Yang Yiyo. Dahil dito, nagbago ang mukha ng Plum Blossom Fairy. Ang hindi makita si Yang Yiyo ay nangangahulugan lamang na nakapasok na siya sa Nine-Tailed Heavenly Demon Palace. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng Plum Blossom Fairy.
Kailangan mong malaman na ang gate ng Nine-Tailed Palace Hall ay isang sinaunang Demon Clan formation, na nakabatay sa immortal na kapangyarihan. Ilang beses nang pumunta rito ang mga tao mula sa 9 na banal na lugar, ngunit nakaharang sila sa tarangkahan at hindi nakapasok. Ngunit pumasok si Yang Yian, na nagpapakita na talagang masama si Yang Yian. Alam niya ito dahil nagsikap siyang suriin ito, kaya naisip niya sa simula pa lang na hindi makapasok si Yang Yian. Hindi lamang si Yang Yian, kundi pati na rin ang mga tao mula sa ibang mga banal na lugar ay hindi makapasok, dahil ang porma sayo na batay sa walang kamatayang kapangyarihan ay kailangang sirain ng mga magic tool na naglalaman ng walang kamatayang kapangyarihan. Kung tungkol sa paggamit ng porma sayon upang mahanap ang daan palabas, hindi naisip ng Plum Blossom Fairy ang tungkol dito, dahil ito ay isang sinaunang pagbuo ng angkan ng demonyo, na lubhang misteryoso. Kung hindi mo alam ang sinaunang demonyong teksto, ang pagsira sa porma sayon ay kapareho ng paghahanap ng kamatayan. Maging ang mga alagad ng Bailian Villa na bihasa sa mga porma sayon ay hindi pa nakakapag-unlock ng daan palabas ng ilang beses, ngunit nawalan ng maraming tao. Ayon sa lihim na libro na natagpuan ng Plum Blossom Fairy, ang tarangkahan ng Nine-Tailed Heavenly Demon Hall ay maaari lamang masira ng mga magic tool na naglalaman ng walang kamatayang kapangyarihan. Kaya sa pagkakataong ito ay handa na siya, dala ang Tungsian Order at Tungsian Flag. Ang huli ay isa sa mga kayamanan ng Tungsian Palace na hiningi niya sa kanyang amo. Ito ay lubhang makapangyarihan. Naisip ni Fairy Mehua na hindi dapat mahirapan na basagin ang pagbuo ng palasyo. Ang Nine-Tailed Heavenly Demon Palace ay ang huling palasyo sa Heavenly Demon Palace. Walang sino man ang nakapasok dito, at walang nakakaalam kung ano ang nasa loob. Anyway, ang kayamanan ng Lord of Heavenly Demon ay dapat na nauugnay sa huling palasyong ito. Nakita ni Fairy Mehua na nawala si Yang Yiyo, at agad siyang nabalisa. Nagbigay siya ng maraming pagsisikap sa paglalakbay na ito sa Heavenly Demon Palace. Ang pinaka-inaalala niya ay ang kunin ni Yang Yiyo ang kayamanan ng Heavenly Demon Palace. Sa oras na ito, pinangunahan ni Ming Yura ng Ghost City, Jiang Shilong ng Sword Tomb Holy Land, Mu Changfeng ng Changsheng Palace, at Xuanyuan Lingxi ng Xuanyuan Dynasty ang mga tao sa harap ng Nine-Tailed Palace. Nang makita nilang wala na si Yang Yiyo, nakaramdam agad sila ng pagkakomplikado. Ngayong nawala na si Yang Yiyo, nangangahulugan ito na walang ideya si Yang Yiyo kung paano papasok sa huling palasyo, ang Nine-Tailed Heavenly Demon Palace. Sa puntong ito, alam ng lahat na ang huling palasyo ay may kayamanan ng Lord of Heavenly Demons, at anumang pagkakataon ay nasa palasyong ito. Kung sino ang unang pumasok ay magkakaroon ng malaking pagkakataon, ito ay tiyak. Kaya maliban sa mga tao sa palasyo ng buhay na walang hanggan, lahat ng naruroon ay may masalimuot na damdamin tungkol kay Yang Yiyo. Sa oras na ito, naisipan ng Plum Blossom Fairy na pumasok ng mabilis sa palasyo, at ayaw niyang makuha ni Yang Yiyo ang kayamanan ng Heavenly Demon Palace. Kaya't sinabi niya sa lahat ng naroroon, lahat, ang huling palasyo, ang kayamanan ng langit na demonyo ay nasa harapan natin, ngunit dapat nating sirain ang porma sayon sa pintuan ng palasyo, mangyaring magtulungan at huwag itago ang iyong lakas ng magkasama. Natatakot ako na hindi ito gagana kung ang Plum Blossom Fairy ay hindi ito masira sa pamamagitan ng puwersa ng ilang beses kaming pumunta dito at nabigong masira ito. Sabi ni Jiang Shilong. Totoo yan, ngunit sa pagkakataong ito ay iba na ang aking Tungsian Palace na walang kamatayang Tungsian Flag, kasama ang aking Tungsian Order, at maaari ko itong buksan sa pamamagitan ng pag-uudyok ng walang kamatayang kapangyarihan lamang ay natural na hindi sapat, kaya kailangan namin ng lahat na gawin ang kanilang makakaya, kung hindi, walang sinuman sa amin ang makakapag-isip tungkol sa kung ano ang maaari naming gawin ng demon. Sinadya o hindi sinasadyang sinulyapan ni Fairy Mehua si Mu Changfeng habang nagsasalita. Nandito kami para maghanap ng pagkakataon para sa huling palasyong ito. Ang bawat isa ay nasa bottleneck na panahon ng pagtagumpayan ng kapigatian. Sino ang hindi gustong humakbang sa Mahayana at maglakbay sa 3,000 maliliit na mundo? Kaya't ang Ghost City ay walang pagtutol at handang gawin ang aming makakaya. Sabi ni Ming Yuran. Ang aking Daoxiang Holy Land ay walang pagtutol din. Sumang-ayon din si Jiang Shilong. Tumingin si Xuanyuan Lingxi kay Mu Changfeng. Para kay Mu Changfeng, natural na hindi niya sisirain ang stage ng lahat sa oras na ito. Tsaka gusto rin niyang pumasok at tingnan. Mayroong sapat na mga disipulo mula sa ilang pangunahing mga banal na lugar na ilang beses na pumunta sa Heavenly Demon Palace at namatay dito, kaya natural na lahat sila ay gustong makakuha ng isang bagay. At halatang pumasok na si Yang Yian. Hindi tutol si Mu Changfeng para sa parehong pampubliko at pribadong dahilan, at sinabing, wala kaming tutol at handang gawin ang aming makakaya. Okay, maghanda ang lahat para pilitin ang formation. Habang nagsasalita ang Plum Blossom Fairy, kinuha niya ang Tungsian Order gamit ang kanyang kaliwang kamay, at iwinagayway ang isang maliit na gintong bandila gamit ang kanyang kanang kamay.
Ito ay bumangon sa hangin, at ang gintong liwanag ay sumabog at sumikat sa tarangkahan. Ito ay ang tungsian flag na dala niya. Pagkalabas ng watawat, biglang umihip ng malakas ang hangin sa parang, at tumaas ang aura sa langit. Nagbago ang mukha ng lahat, at naramdaman nila ang walang katulad na kapangyarihan mula sa watawat ng tungsian sa mga kamay ng Plum Blossom Fairy. Ang kapangyarihan ay lumampas sa antas ng Genyuan, at mas dalisay pa kaysa sa kapangyarihan ng Sansian. Kabanata 1333 Sir, pakitawagan akong Jeer. Atake. Ang Plum Blossom Fairy ay umungal, at ang kanyang kaliwa at kanang mga kamay ay sumambulat na may malakas at makinang na liwanag at kapangyarihan, dumiretso sa pintuan ng bulwagan. Buong lakas din ang pagsalakay ng iba sa pintuan ng bulwagan. Boom boom boom. Ang mga rune sa pintuan ng bulwagan ay gumagana sa gitna ng nanginginig na dagandong, at sa susunod na sandali, isang puyaw ng tubig ang lumitaw sa pintuan ng bulwagan na may dagandong. Bukas na, pumasok ka na. Nagulat ang Plum Blossom Fairy, at pagkatapos ay umiwas at unang sumugod. Ang iba, ayaw maunahan, isa-isang pumasok sa pinto. Sa oras na ito, sina Yang Yian at Da Xianxi ay naglibot sa sulok patungo sa pavilion sa lawa. Dahil ito ang Nine-Tailed Heavenly Demon Palace, walang buhay na nilalang nang pumasok sila, kaya natural na kakaiba ang babaeng nakaupo sa pavilion na umiiyak. At ang kakaiba ay wala akong nakilalang kahit sino sa anim pang palasyo, ngunit isang umiiyak na babae ang lumitaw sa Nine-Tailed Heavenly Demon Palace, na kakaiba. Ang Nine-Tailed Heavenly Demon Palace na ito ay iba rin sa ibang mga palasyo. Ang palasyong dinaanan ko noon, nang makarating ako sa core area, ay parang kuweba sa tuktok ng bundok, pero altar lang ito patungo sa susunod na palasyo. Tanging ang Nine-Tailed Heavenly Demon Palace, pagkatapos makapasok mula sa pangunahing bulwagan, ang aktwal na dumating sa patio na may araw sa di kalayuan. Siyempre, ang lugar dito ay higit pa sa isang patio, ang kabuuan ay isang palasyo. Naisip ni Yang Yiyo na ito ang dapat na maging core ng buong Heavenly Demon Palace. Anyway, lahat ng bagay dito ay lumalabag sa common sense, pero kung gusto mong hanapin ang kayamanan ng Lord of Heavenly Demon, hindi mo ito magagawa ng walang clue. At itong babaeng umiiyak sa pavilion dapat ang clue. Kaya kinuha ni Yang Yiyo ang Immortal Stone at dirdiretsyong naglakad patungo sa babae. Matapos makalapit ng hakbang-hakbang, hindi napigilan ni Yang Yiyo ang bahagyang kaba. Wala siyang naramdamang abnormal, at walang demonic energy at energy fluctuations na sumabog mula sa babae. Pagkatapos ng hakbang-hakbang na paglalakad patungo sa labas ng pavilion, huminto si Yang Yiyo at hindi pumasok. Nanigas ang buong katawan niya, at 6 o 7 metro lang ang layo niya sa babaeng nakatalikod sa kanya. Sa ganitong kalayuan, hindi naramdaman ni Yang Yiyan ang anumang pagbabago sa enerhiya mula sa babae. Binigyan niya siya ng pakiramdam ng isang maselang at ordinaryong mortal na babae. Ngunit ang taong maaaring lumitaw sa Nine-Tailed Heavenly Demon Palace, at ang unang taong nakita niya sa ngayon, paano siya magiging simple? Kaya't si Yang Yiyan ay hindi lamang nagpapahinga sa kanyang pagbabantay, ngunit naging mas at mas kinakabahan. Gayunpaman, hindi siya maaaring maging bastos sa iba kung gusto niya. Sinimulan niyang i-circulate ang kanyang tunay na enerhiya at handa siyang kumilos anumang oras. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at ikinulong ang kanyang mga kamao at sinabi, binabati ni Junior Yang Yiyan ang nakatatanda. Siya ay magalang muna, para hindi bastos. Habang sumasaludo, ang mga mata ni Yang Yiyan ay nakatutok sa babae, naghihintay na lumingon ito. Ngunit tila hindi narinig ng babae ang mga salita ni Yang Yiyan, at hindi man lang napansin na may darating. Patuloy siyang umupo sa tabi ng pavilion, nakatingin sa tubig at mahinang umiiyak. Woo! Senyor, may maitutulong ba ako sa iyo? Tanong ulit ni Yang Yiyan, at medyo lumakas ang boses niya. Sa pagkakataong ito ay tumigil sa pagiyak ang babae, at pagkatapos ay dahan-daang tumalikod at nagsabi, maaari mo bang buhayin ang mga patay? Nagulat si Yang Yiyan. Nang lumingon ang babae at nagsalita, biglang nablangko ang isip ni Yang. Siyempre, walang physical injury, pero laking gulat niya sa mukha ng babae at sa boses nito. Si Yang Yiyan ay hindi pamilyar sa mga salitang, immortal, at immortals. Narinig niya ang mga ito at inilarawan pa nga sila ng higit sa isang beses, ngunit iyon lang. Hindi pa niya nakita ang mga ito at wala man lang siyang ideya tungkol sa mga ito. Gayunpaman, mula sa sandaling lumingon ang babae, biglang tinukoy ni Yang Yiyan ang mga immortal. Kung talagang may mga taong kasing ganda ng mga engkanto sa mundo, o kung may mga engkanto, sa tingin niya, ang babaeng nasa harapan niya ay dapat isaalang-alang. Ang babaeng lumingon ay mukhang isang batang babae, at ang kanyang hitsura ay napakaganda kaya't mailalarawan lamang siya ni Yang Yiyan bilang, maganda bilang isang diwata. Nakaputi ang babaeng ito, at talagang may aura siyang hindi kumakain ng furry works ng mundo. Siya ay hindi isang taong maaaring umiral sa mundo.
Si Yang Yian ay tiyak na hindi makakahanap ng anumang mga pagkukulang sa kanya, tulad ng isang gawa ng sining. Hindi naman sa hindi siya nakakita ng mga dilag. Dati, masasabi pa ngang walang masamang tingin sa mga babae niya. Lahat sila ay magagaling na dilag. Ngunit, kailangang aminin niyang sa kanyang puso sa sandaling ito na wala sa mga kagandahang nakita niya noon ang maihahambing sa babaeng nasa harapan niya. Ang babaeng nasa harapan niya ay talagang nagbigay kay Yang ng isang pakiramdam ng pagtataka na parang isang diwata. Hindi mailarawan ang kanyang kagandahan. Kaya mo bang buhayin ang mga patay? Marahil nang makitang hindi sumagot si Yang Yiyo, muling nagtanong ang babae. Sa pagkakataong ito ay nagising si Yang mula sa kanyang panaginip. Hindi ko kaya. Nauutol talaga si Yang Yiyo sa harap ng babaeng ito. Buhayin ang patay. Sino ang makakagawa nito? Natatakot ako na ang mga maalamat na immortal lang ang makakagawa nito. Kahit na ang mga immortal ay hindi maaaring gawin ito. Kung hindi mo kayang buhayin ang patay, hindi mo ako matutulungan umalis. Tumingin ang babae kay Yang Yiyo at muling tumalikod, patuloy na umiiyak ng mahina. Nagulat si Yang Yiyo sa babae. Hindi lamang ang mukha ng babae, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi pangkaraniwan. Tinanong niya kung maaari niyang buhayin ang mga patay. Nang tumingin sa kanya ang babae, palaging nararamdaman ni Yang Yiyo na hindi siya tulad ng isang tao, nang walang anumang makamundong hangin. Nang marinig muli ni Yang Yian ang pag-iyak ng babae, nakita niyang wala siya sa anumang panganib, kaya buong tapang siyang pumasok sa pavilion at mahinang nagsabi, "Senyor, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit mo gustong buhayin ang mga patay, o may iba pa ba akong may kukwento sa akin?" Muling itinaas ng babae ang kanyang ulo, tumingin kay Yang Yian na tila may iniisip, at pagkatapos ay nagsabi, "Young Master, tawagin mo akong Jier, hindi ako nang ahas na tanggapin ito, mangyaring subukan ito." Pagkatapos nito, ang babaeng tinawag ang kanyang sarili na Jier ay tumayo at dirdiretsong lumabas ng pavilion, sinenyasan si Yang Yian na sundan siya. Sinundan ni Yang Yian si Jier nang hindi sinasadya. Guro. Sa oras na ito, naramdaman ni Da Xianxi na may mali at nagmamadaling sumigaw. Biglang bumalik sa katinuan si Yang Yian, at agad niyang nalaman na nalilito siya nang hindi niya nalalaman. Siyempre, alam din niya na ito ay isang hindi sinasadyang pagkalito sa kanyang puso. "Master, mag-ingat ka, masyadong kakaiba ang babaeng ito." Hindi napigilan ni Da Xianxi na sabihin. Alam kong kakaiba siya, ngunit kung hindi natin malalaman ang kanyang intensyon, hindi natin malalaman ang mga sekreto dito. Sabi ni Yang Yiyo na may singkit na mga mata. "Huwag nating gawin ito palagi akong hindi mapalagay." "Hoy, Master, hintayin mo ako." Naglakad na si Yang Yiyo habang nagsasalita si Da Xianxi, at nagmamadaling sumigaw na sundan siya. Sinundan ni Yang Yiyo at Da Xianxi si Jier sa harap ng isang malaking palasyo. Mayroong ilang mga sinaunang karakter ng demonyo na nakasulat sa plaka ng palasyo. Hindi sila nakilala ni Yang Yiyo, ngunit nakilala ni Da Xianxi. Nanguna si Jier sa harapan, ngunit naitulak na niya ang pinto at pumasok sa bulwagan na may taas na 100 metro. Mahigit 9 metro ang taas ng pinto ng buong bulwagan. Sa pagtingin sa plaque ng palasyo, tinanong ni Yang Yiyo si Da Xianxi, "Ano ang nakasulat sa bato?" "Nine-tailed Heavenly Demon Palace." Casual na sabi ni Da Xianxi. Nang inag ang katawan ni Yang Yiyo, at pagkatapos ay natuwa siya. Alam niyang nakarating na siya. Kung pag-uusapan, dito matatagpuan ang palasyo ng Nine-tailed Heavenly Demon, at ang pag-awit ni Da Xianxi ng Nine-tailed Heavenly Demon Hall ay halatang core dito. Pumasok tayo at tingnan natin. Pumasok sina Yang Yian at Da Xianxi sa bulwagan. Sa paningin, ang buong bulwagan ay gawa sa puting jade, at ang malalaking puting jade na haligi ay sumusuporta sa bulwagan. May puting jade na trono sa plaza, at may puting jade stone sculpture sa trono. Ang mas malapitan na pagtingin ay nabigla si Yang Yian. Ang eskultura ng bato sa trono ng puting jade ay isang puting sorrow. "Young Master, mangyaring lumapit." Sa oras na ito, nagsalita si Jier at hiniling sa kanya na pumunta sa harapan ng trono. Sa katunayan, hindi mapalagay si Yang Yian sa oras na ito, at hindi niya alam kung may anumang panganib. Dapat ba siyang umakyat? "Young Master, please come up." Muling dumating ang makalangit na boses ni Jier, at napakalambot nito kaya natunaw ang mga buto ni Yang. Hindi niya maiwasang maglakad pasulong. "Guro, huwag kang pumunta," medyo natakot si Da Xianxi. Nagulat muli si Yang Yian nang marinig niyang nagsalita si Da Xianxi. Alam niyang nalilito na naman siya, nalilito kay Jier. Ngunit ang gayong kalituhan ay mahirap bantayan. Isang fox spirit. Bumubulong sa kanyang puso, kinagat niya ang kanyang dila para manatiling gising, at sinabi sa immortal na bato, "Sheto, manatili ka rito, aakyat ako at titingnan kung may mali, tawagan mo ako." Pagkatapos sabihin iyon, nagpa siya si Yang Yian at naglakad patungo sa trono ng puting jade.
Kabanata 1334 na Nine-Tailed Manifestation. Nagbago ang hari ng demonyo. Naglakad si Yang Yian sa puting Jade Throne at nakita ang White Jade Fox na nakasquat sa trono. Sa susunod na sandali, nanlaki ang kanyang mga mata at nakitang walang buntot ang stone sculpture fox na ito. Noong una, naisip niya na ang White Jade Stone Sculpture na ito ay dapat ang stone sculpture ng Nine-Tailed Heavenly Demon King. Hindi mahalaga kung ano, dapat itong maging isang kumpletong eskultura ng bato. Sino ang nakakaalam na ang mga eskultura ng bato ay hindi kumpleto? Walang buntot. Nauna nang naitala ng altar steel na pinutol ng Nine-Tailed Heavenly Demon King ang kanyang siyam na buntot upang protektahan ang palasyo. Ngayon naisip ni Yang Yian na ito ay dapat totoo. Ang puting Jade Fox sa trono ay walang alinlangan na ang Nine-Tailed Heavenly Demon King dahil wala itong buntot. Ngunit hindi maisip ni Yang Yian kung bakit ganoon. Hindi kaya ang mga taong nagtayo ng palasyo o naglilok ng eskultura ng bato ay hindi makalikha ng kumpletong eskultura ng bato ng Nine-Tailed Heavenly Demon King. Sa oras na ito, sinabi ni Jier, Young Master, ang nakikita mo ay eksaktong tulong na kailangan ni Jier na siya ay mabubuhay. Nanlaki ang mga mata ni Yang Yian at naisip niyang mali ang narinig niya, ngunit nakita niyang itinuturo ni Jier ang stone sculpture ng White Jade Fox. Pagkaraang huminahon, pansamantalang nagtanong siya, ikaw. Ang ibig mong sabihin ay buhayin ang eskulturang batong ito. Tumango si Jier at sinabing, oo, gustong buhayin siya ni Jier, at hindi siya eskultura ng bato, siya ang Nine-Tailed Sky Demon King na ito ay ang pagbabago ng orihinal na katawan ng Reyna, maaari tayong mabuhay kasama si Jimmer dito magpakailanman. Nakinig si Yang Yio, at ang kanyang puso ay nasa kaguluhan. Sa pakikinig sa mga salita ni Jier, ang dami ng impormasyon ay sobra. Ang stone sculpture ng White Jade Fox ay talagang pagbabago ng orihinal na katawan ng Nine-Tailed Sky Demon King. Kalokohan ba ito? Halatang sculpture lang ng bato, paano kaya ang transformation ng Nine-Tailed Sky Demon King? Hayaang muling mabuhay ang isang eskulturang bato, ito. Anong biro? At sa sinabi ni Jier, may mga kapatid siyang babae. At ang sabi nila ay hindi na mabubuhay muli ang eskultura ng bato, at silang magkakapatid ay makukulong dito magpakailanman. Tila malinaw, ngunit nalilito si Yang Yio. Naramdaman na ngayon ni Yang Yian na ang babaeng nag-aangking si Jier, na napakaganda na hindi may larawan, ay dapat nabaliw. Napaatras siya ng hindi namamalayan, huminga ng malalim at sinabing, MS. Wala akong sining ng muling pagkabuhay, at ang aking mga kasanayang medikal ay maaari lamang gamutin ang laman at dugo. I'm sorry hindi kita matutulungan. Column. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Yang Yian at umalis. Habang pinag-iisipan niya, mas nagiging kakaiba ito. Kahit na wala siyang mahanap na pahiwatig sa kayamanan, ayaw niyang manatili sa babaeng ito. Dapat may malaking problema. Naramdaman ni Yang Yian na may malaking problema simula nang pumasok siya sa bulwagan na ito. Sa oras na ito, nang tumalikod si Yang Yian at bumaba mula sa trono, may kakaibang nangyari. Ang paligid ay nagbago sa isang iglap, unang nabaliw, pagkatapos ay normal, mukhang nahihilo saglit, at pagkatapos ay bumalik sa normal. Ngunit biglang nalaman ni Yang Yian na ang buong bulwagan ay nawala, at sa halip ay mayroong isang peach blossom forest. Biglang lumingon si Yang Yian at nalaman na nandoon pa rin si Jier at ang White Jade Stone Fox, ngunit wala na ang trono. Ilusyon. Naisip ni Yang Yian ang salitang ito sa unang pagkakataon. Sa oras na ito, isang mas mahinang tawa ang tumunog, hihihi. Ika-siyam na kapatid na babae, bakit hindi mo sabihin sa kanya ng direkta na ang Resurrection Goddess Stone Sculpture ay walang paraan upang buhayin ang mga patay, ngunit posible itong muling mabuhay sa pamamagitan ng paghahandog ng dugo? Oo, ika-siyam na kapatid, kaming magkakapatid ay sa wakas ay naghintay ng isang sakripisyo, hindi namin ito maaaring pabayaan. Hehe, ang gwapo ng mukha, sayang naman. Ang puting buhok ang tipo ko. Hehe, kawawa naman yung gwapong bata. Shut up! Isang boses ang narinig sa mga mata. Kuya, kuya. Ang mga tinig na nang-aasar kay Yang Yian noon ay naging napakamasunurin, at magalang na tinawag ang kuya. Sa oras na ito, napagtanto ni Yang Yian na ang kagubatan ng peach blossom ay automatikong bumigay sa magkabilang panig, at 8 babae na may mga mukha na hindi bababa kay Jier ang lumitaw. Bilang karagdagan, ang bawat isa kay Jier ay may suot na iba't ibang damit, na madaling makilala. Ang nangungunang babae ay nakasuot ng purple na damit, walang ekspresyon, at dahan-daang naglakad sa harap ni Yang Yian at tumayo sa harap ng puting jade stone sculpture. Sa sandaling ito, si Yang Yian ay nabigla sa lahat, at alam niya na siya ay nasa problema. Nahulaan na niya ang pagkakakilanlan ng siyam na babaeng ito. Siyempre, hindi ito ang punto para kay Yang Yian. Ang punto ay narinig ni Yang Yian ang salitang, sakripisyo. Malinaw na sinabi ng boses kanina.
Kung wala ang resurrection technique, ang White Jade Sculpture ay maaaring mabuhay muli sa pamamagitan ng paggamit ng blood essence. Kaninong dugo ang dapat gamitin para sa sakripisyo? Ito ay malinaw. Natural, sa kanya iyon, kay Yang Yian. Ang Peach Blossom Forest na biglang lumitaw sa kanyang harapan, ang bulwagan na nawala, o ang ilusyon, tiyak na obra maestra ng mga babaeng ito. Ginamit ni Yang Yian ang Chen Kunai upang tumingin sa paligid, ngunit wala siyang makitang bakas ng ilusyon. Ito ang pinakanatuwa sa kanya. Hindi kumikibo si Yang Yiyo, ngunit pinaikit ang kanyang mga mata at tinitigan ang nangungunang babae. Nagkatinginan ang magkabilang gilid. Pagkaraan ng ilang sandali, ang nangungunang babae ay tumingin kay Yang Yiyo at sinabing, "Bata, dapat narinig mo ng malinaw ang sinabi namin, tama ba?" Hindi sigurado. Hindi makita ni Yang Yiyo ang mga babaeng ito sa sandaling ito. Kahit alam niya, hindi niya sasabihin. Ang tanging magagawa niya ay magpanggap na tanga at maghintay at makita. Hehe, hindi na mahalaga kung hindi mo alam, sa isang salita, gusto naming gamitin ang iyong dugo para magsakripisyo sa Nine-Tailed Goddess. Tumingin kay Yang Yiyo ang babaeng nakasuot ng lila at sinabi. Natawa si Yang Yiyo sa pagkakataong ito at sinabing, "Huwag muna, pag-isipan ko muna, paano?" Hindi imposible, bibigyan kita ng 10 paghinga ng oras, kung hindi, huwag sisihin kami sa aming sarili. Nakangiting sabi ng babaeng nakasuot ng purple, ngunit ang kanyang ekspresyon ay mamamatay tao sa mga mata ni Yang Yiyo. At siyang ay natural na huminto sa oras sa sandaling ito. Sa isip niya, kinakausap niya ang matanda at tinatalakay ang mga kontra. "Matanda, nalaman mo na ba ang kanilang tunay na anyo?" Tanong ni Yang Yiyo. "Naging mas matalino ka, ang siyam na babae ay talagang siyam na buntot ng Nine-Tailed Sky Demon, sa tingin ko ay nagbago na sila sa mahabang taon, at kung hindi ako nagkakamali, ang orihinal na intensyon ng Nine-Tailed Sky Demon King ay putulin ang sarili niyang siyam na buntot at hayaan ang kanyang mga buntot na bantayan ang Nine-Tailed Palace. O para bantayan ang kayamanan ng Sky Demon Lord, sa katunayan, ito ay para piliin ang mga papasok sa Sky Demon Palace, magtakda ng mga pagsubok, at maghanap ng taong makakapasa sa Nine-Tailed Test para makapasok sa core ng tunay na Sky Demon Lord. Gayunpaman, ang siyam na buntot na ito ay siyam na pagsubok, ngunit nakabuo sila ng katalinuhan sa mahabang taon, at hindi nila ito ginagawa pagkatapos nilang magkaroon ng kamalayan sa sarili. Siya nais nilang mabuhay ng nakapag-iisa, ngunit kailangan nila ng pagkakataon, at ang pagkakataong iyon ay ang stone sculpture ng Nine-Tailed Sky Demon King. Ayon sa sinabi nila noon, hanggat kaya nilang buhayin ang stone sculpture, they can survive independently. Siyempre, sa aking palagay, hindi ang eskulturang bato ay tunay na muling nabuhay, ngunit, ang sirang buntot ng eskultura ng bato ay naibalik. Ang eskulturang bato ay ang tunay na katawan ng Nine-Tailed Sky Demon King. Ang kanyang katawan ay nagbabantay sa misteryo ng tunay na kayamanan ng Sky Demon Lord. Hanggat naibalik ang sirang buntot ng batong eskultura ng Nine-Tailed Sky Demon, mabubuksan ang kayamanan. Ayon sa impormasyong nakuha ko noon at sa kasalukuyang hinuha, ang susi sa pagbubukas ng kayamanan o ang lihim na lugar ng Sky Demon Lord ay nasa stone sculpture ng Nine-Tailed Sky Demon King. Kung nais mong buksan kung ito ay sisimulan, ang buntot ng Stone Fox ay dapat na maibalik. Ang pagpapanumbalik na ito ay dapat na pagbabago ng siyam na buntot sa harap mo, o siyam na babae. Gayunpaman, kapag ang siyam na babae ay nabagong anyo sa mga buntot at nakakonekta sa eskultura ng bato upang maibalik ang batong siyam na buntot na fox, ang siyam sa kanila ay hindi maiiwasang mawala. Kaya kailangan nilang gamitin ang dugo ng ibang nilalang para mag-alay sa batong may siyam na buntot na demonyong hari. Sa ganitong paraan, ang siyam sa kanila ay maaaring mabuhay, makapagsanay ng nakapag-iisa sa hinaharap, at kahit na masakop ang mahusay na paraan. Ngunit hindi mo kailangang mag-alala, ang siyam sa kanila ay hindi dapat masyadong malakas. Kung talagang malakas sila, direkta silang haharap sa iyo, imbes na makipag-usap sa iyo ngayon, o kahit sa salita ay ilagay sa panganib. Nine-Tailed Fox, ang pinakamakapangyarihang bagay sa Sky Demon Clan ay ang kanilang talento ilusyon. Mula sa pagpasok nila hanggang ngayon, lahat ng ilusyon ay nilikha nilang siyam, na talagang makapangyarihan. Muntik na silang lokohin ni Master. Ang ilusyon sa sukdulan nito ay totoo, na siyang pinakamataas na kaharian ng ilusyon. Ang bawat talim ng damo at bawat puno dito ay nagbibigay sa mga tao ng hininga ng buhay, kaya maaari ding maging totoo ang ilusyon. Gayunpaman, sa tingin ko ang siyam sa kanila ay hindi masyadong advanced sa Taoism na hindi nila alam ang isang tunay na ilusyon. Dapat mayroong ilang kayamanan na sumusuporta dito. Kailangan mong mag-ingat. Nakikinig sa mga salita ng Master, nagulat din si Yang Yiyo, at nagmamadaling tinanong ang matanda, "Matanda, ano ang dapat kong gawin?"
Sabay-sabay nating gawin at subukang mag-antala ng oras ang Master ay gagawa ng paraan upang mahanap ang kayamanan para makagawa tayo ng mga ilusyon. Ang kayamanan na ito ay dapat na ang Demon Peel ng Nine-Tailed Sky Demon King. Sabi ni Yun Changxi. Kabanata 1335, Heaven Burning Furnace. Sa oras na ito, ang nangungunang babae ay nagsabi, Little brother, ang oras ay tapos na, ikaw ba ay pupunta dito ng mag-isa, o gusto mo ba kaming magkapatid na gawin ito? Itinuro niya ang white jade sculpture habang nagsasalita, ibig sabihin ay dapat mag-alay si Yang Yiyo ng dugo at asensya para sa sakripisyo. Sa katunayan, gusto niya ang buhay ni Yang Yiyo. Ang saloobin ni Yang Yiyo tungkol dito ay tumawa at sabihin, mayroon akong mas mahusay na paraan upang malutas ito na maaari kong buhayin ang puting jade sculpture ng walang dugo at asensya na sakripisyo, o hayaan kang magtaka kung ikaw ang nabuhay na maguli. Sa huling pagsusuri, ang siyam na babae ay ang siyam na buntot ng Nine-Tailed Sky Demon King, ang laman at dugo mula sa katawan ng Nine-Tailed Sky Demon, o ang Nine-Tailed Sky Demon King mismo. Sa lalong madaling panahon, lumabas ang mga salita ni Yang Yiyo, nagbago ang mukha ng siyam na babae. Sa oras na ito, alam ni Yang Yiyo na siya ay tama, at ang matanda at ang kanyang hinuha ay parehong tama. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinubad ang lahat ng naisip niya at ng matanda, at sinabi sa siyam na babae. Anyway, kailangan din niyang bumili ng oras para hayaan ang matanda na makahanap ng kayamanan para lumikha ng ilusyon. Kung gusto mong buksan ang kayamanan ng Lord of Heavenly Demons, ang Nine-Tailed Fox na inukit mula sa White Jade ang susi, at ang susi na ito ay ang Nine Tails, o ang siyam na babae sa harap mo. Marahil ayon sa orihinal na intensyon ng Nine-Tailed Heavenly Demon King, pinutol niya ang kanyang siyam na buntot upang protektahan o iset up ang isang pagsubok para sa siyam na babae. Sa huli, ang mga nakapasa sa pagsubok at nakarating dito ay maaring makapasok sa core ng Lord of Heavenly Demons at makakuha ng treasure ng Lord of Heavenly Demons. Ang buong premise ay ang siyam na buntot ay dapat bumalik sa katawan ng Nine-Tailed Heavenly Demon King, ngunit pagkatapos ng hindi mabilang na taon, ang siyam na buntot ay nagkaroon ng kamalayan sa kanilang sarili. Kung sila ay pinayagang bumalik sa kanilang katawan, ibig sabihin ay mawawala na silang siyam. Paano ito magiging posible? Sa wakas ay nabuo nila ang kamalayan sa sarili, at ang bawat isa sa kanila ay nakamit ang tagumpay sa paglilinang, naging siyam na independenteng nilalang. Mahirap para sa kanila na mamatay para sa isang kayamanan ng mga heavenly demons. Naturally, ayaw nila. Pagkatapos magkaroon ng espiritual na katalinuhan at kamalayan, nangangahulugan ito na ang siyam na buntot ng Nine-Tailed Heavenly Demon King ay magiging tunay na independyente sa hinaharap, at lahat sila ay maaaring magkaroon ng kani-kanilang mga hangarin. Gayunpaman, hindi nila mapoprotektahan o mabuksan ang isang lugar ng kayamanan para sa patay na Panginoon ng mga heavenly demons. At hindi lang iyon, gusto nilang lumabas, umalis sa Nine-Tailed Heavenly Demon Palace, at umalis sa hola na ito. Oo, para sa kanilang siyam, isa na ngayong hola ang lugar na ito. Ngunit kung gusto nilang umalis dito, dapat nilang tuparin ang pangako ng Nine-Tailed Heavenly Demon King sa Heavenly Demon Lord. Ang pangakong ito ay nangako ang Nine-Tailed Heavenly Demon King sa Heavenly Demon Lord na bantayan ang lugar na ito, pumili ng isa o maghintay para sa isang nakatakdang tao sa isang pagkakataon, at buksan ang kayamanan ng Heavenly Demon Lord. Huwag na nating pag-usapan kung ano ang kayamanan, pag-usapan na lang natin ang paraan para mabuksan ito, ibig sabihin, hayaang bumalik ang siyam na buntot sa katawan, sa eskulturang bato na may putol-putol na buntot, para maging kumpleto ang Nine-Tailed Heavenly Demon King, o baka mabuhay muli, o kung ano ang mga pagbabagong mangyayari sa Stone Sculpture and the Lord Sculpture to open the Lord Sculpture of the Heavenly Demon King. Makalangit na Demon Lord. Kung hindi matutupad ang pangakong ito, hinding-hindi aalis dito ang siyam na buntot. Kaya't, pagkatapos na magkaroon ng kamalayan ang siyam na buntot, ang naisip nilang paraan ay isakripisyo ang kanilang dugo at kakanyahan, gamitin ang buhay ng ibang tao upang palitan sila, at hayaang muling mabuhay ang eskulturang bato. Ito ang dahilan kung bakit tinanong ni Jier si Yang Yiyu kung maaari siyang mabuhay muli sa simula. Sa wakas ay dumating si Yang Yian. Paano pakakawalan ng mga Vix na ito si Yang Yian? Paano sila makakakuha ng kalayaan kung hindi nila tinupad ang pangako ng Nine-Tailed Sky Demon King sa Sky Demon Lord? Sinasabing ang Nine-Tailed Sky Demon King ay subordinate din ng Sky Demon Lord at hindi magtataksil sa Sky Demon Lord. Isinakripisyo pa niya ang kanyang sarili para bantayan ang palasyo at putulin ang kanyang buntot para protektahan ang kayamanan ng Sky Demon Lord. May isip na ang Nine-Tailed Sky Demon King ay ganap na tapat sa Sky Demon Lord. Maging ang bawat isa sa 7 Sky Demons ay napakatapat. Kaya lang, hindi akalain ng Nine-Tailed Sky Demon King na hindi mabilang na taon ang lumipas, ang kanyang siyam na buntot ay talagang magkakaroon ng malayang kamalayan, at ang kasunod na pag-unlad ay hindi bubuo tulad ng inaasahan ng Nine-Tailed Sky Demon King.
Pagkatapos magsalita ni Yang Yian tungkol sa kanyang mga haka-haka, nagsimulang magbago ang mga ekspresyon ng Nine-Tailed Fox Spirits, at pagkatapos ay biglang tumawa ang babaeng naka-purple na nangunguna at sinabing, "Haha, mas matalino ka kaysa sa inaakala ko." Tama, iniisip naming magkakapatid. Nang magdulot ng sakuna ang Heavenly Demon Palace, ako, o ang aming orihinal na katawan, ang Nine-Tailed Heavenly Demon, at ang iba pang 6 na Heavenly Demon Kings ay gumamit ng huling mana upang likhain ang 7-star Heavenly Demon Palace upang maprotektahan ang mga bagay na iniwan ng Heavenly Demon Lord. Sa katunayan, naging tapat tayo sa Demon Lord. Ngayon ay tinatawag natin ang ating sarili na may kamalayan at may pag-asa na patunayan ang katotohanan. Kami ay naging mga independent